upang matutuhan ang sining ng walang hanggang kabataan, upang protektahan ang mga mamamayan ng dakilang siya. Kuya! Kuya! Tatay, ngayon ay iyong ikapitumpung kaarawan. Ang aming mga kamag-anak at kaibigan kasama ang tatlong pamilya sa kasal. Ang pamilyang Ye ng Jingdu, ang pamilyang Qin ng Donghai, ang pamilyang Yun ng Jiangnan. Lahat ay dumating para batiin ka. Ang panahon ay walang awa. Noong mga araw na iyon, ang makapangyarihang Xi Zhengguo ngayon ay naging isang lumpo na matanda. Oo nga, noong una, ang alyansa ng 18 bansa sumalakay sa ating dakilang Xie Zhengguo sa isang espada ay pinataboy ang milyong hukbo. Pinilit ang general ng Sakura Yamamoto Kazuki mag-seppuku. Ang kanyang kamahalan ay nagbigay ng titulong Zhengguo Gong. Ngunit ngayon, narinig ko, si Xie Zhengguo ay nagsasanay ng sining ng pagbalik ng kabataan nito ay nagkamali. Hindi inaasahan, totoo pala. Tita, ang mga lola sa pangalawa at pangatlo, bakit hindi pa sila dumarating? Xiaobao, mabait ka. Maghintay ka lang. Ang iyong mga lolo sa pangalawa, dapat darating na sila. Wanqing, tingnan mo nga. Tingnan mo kung ang marquis ng Guangnan at ang marquis ng Jiangxi ay dumating na ba? Ate, malamang hindi na sila darating. Kasi, ang master ay... Hindi ganoon. Noong araw, si tatay at ang dalawang matatanda ay nagkaibigan sa Peach Garden lumaban ng magkasama upang ipagtanggol ang Huaxia. Ngayon ay ikapitumpung kaarawan ni tatay. Siguradong darating sila. May bisitang dumating. Ito, Zhou Chonghu. Zhou Chonghu. Ikaw. Tama. Ako nga. Hindi ko inakala. Noong araw, ang walang kapantay na Xie Changfeng. Naging ganito na siya. Xie Changfeng, noong araw, pinatay ng aking ama ang iyong 17 miyembro ng pamilyang Xie na liban sa dalawang ito na natitira. Ngayon akin nang tatapusin ang hiling ng aking ama. Lipulin ang buong angkan mong Xie. Naalala ko na ang Panginoong Yixiu na si Zhou Batian. Hindi ba siya ang nagtaksil noong araw? Trader na nagbenta ng bansa? Zhou Batian noong araw, pinatay niya ang pamilyang Xie 17 katao. Ang 5 anak na lalaki ni Xie Zhengguo ay pinatay ng masama. Ngunit ngayon, ang batang ito ng pamilyang Zhou ay bumalik mula sa Sakura Kingdom gumagawa ng gulo. Buwisit, ang masamang taong ito ay nangangahas pumunta sa kaarawan ng matandang bayani. Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya! Zhou Chonghu, ikaw ba ang magpapatiwakal? O ako ang tutulong sa iyo? Xie Ruoyao. Bakit ka nagmamadaling mamatay, kahit gusto mong mamatay sa harap ng iyong ama? Kailangan mo munang makita ang regalo kong ibibigay sa iyo. Tingnan mong mabuti. Ang regalo kong para sa iyo. Iyo sa pangalawa. Tiyo sa pangatlo, lolo sa pangalawa, at lolo sa pangatlo. Ano ang ginawa mo? Matanda. Ito ang tela ng libing para sa iyo. Gusto mo ba? Mga mahal kong kapatid, ako ang nagpahamak sa inyo. Si Zhou Batian ay nakikipagsabwatan sa mga Hapon. Nagdulot ito ng pagkamatay ng milyon-milyong mamamayan ng dakilang siya. Ngayon, nakahimlay sa magma ng gitna ng lupa. Nagsasanay ng sining ng walang kamatayang patako. Pagkalipas ng 20 taon, ay makakabalik na walang kalaban. Kailangan kong mauna sa kanya upang matutuhan ang sining ng walang hanggang kabataan, upang protektahan ang mga mamamayan ng dakilang siya. Kuya! Kuya! Xie Changfeng, ang iyong sining ng walang hanggang kabataan, kahit na makapagpabata at makamit ang immortalidad, ngunit hindi ka magiging walang hanggan. Sa tingin ko, may pambihirang talento ka. Bakit hindi ka sumama sa akin sa langit? Upang iwan ang mga problema ng mundo, walang hanggang buhay at mahabang edad. Ito, walang hanggang buhay at mahabang edad. Hinawakan ng immortal ang aking ulo, at pinagkalooban ako ng mahabang buhay. Si Kuya ay magiging immortal na. Hinawakan ng immortal ang aking ulo. Ngunit ako, pipiliin ang mga mamamayan. Ang walang hanggang buhay na ito ay hindi ko gusto. Kuya,
Sa wakas nalaman ko na ang sining ng walang hanggang kabataan kung paano ito isasagawa. Mga mahal kong kapatid, sa susunod na 20 taon, ako ay magiging parang buhay na patay. Bago ko makamit ang aking sining, mangyaring mga kapatid ko, bantayan ang bulkan. Tiyakin na maantala ang pagtakas ni Joe Batian. Huwag kang mag-alala, kuya. Kung kinakailangan, maaari mong gamitin ang aking sagradong token upang tawagin ang kapangyarihan ng templo. Nagsanay ako ng sining ng walang hanggang kabataan sa loob ng 20 taon. Ngayon ay nagising na ang aking kamalayan. Ang layo mula sa kamatayan patungo sa buhay ay 5 minuto na lang. Kapag tumunog ang kampana ng 5 beses. Mga mahal kong kapatid, Ama, ina, aking anak. Ngayon, tiyak na gaganti ako para sa inyo. Joe Chong-hu, ikaw ay katulad ng iyong ama, nakikipagtulungan sa kaaway at nagtatraidor. Walang konsensya. Ngayon, gagawin ko ang katarungan para sa langit. Papatayin ka, traitor. Tita. Ang lupit mo talaga. Okay lang ako. Nagawa mong matutuhan ang sining ng paglunok ng demonyo. Tama. Kahit hindi ako katulad ng aking ama na natutuhan ang maalamat na selyo ng walang kamatayan. Natutuhan ko rin ang isang hindi kumpletong bersyon ng sining ng paglunok ng demonyo. Kung itong matandang lalaki ay makakilos, matatakot ako ng kaunti. Ngunit ngayon, ang buong dakilang siya. Sino ang mga has na humarang sa akin? Sino ang makakaharang sa akin? Ate, ito, sining ng paglunok ng demonyo. Talaga bang walang laban? Sining ng paglunok ng demonyo ay isang pinasimpleng bersyon ng selyo ng walang kamatayan. Ang dakilang siya, maliban sa aking ama. Walang sino man ang makakalaban. Maliban kung ito ay Kampana ng walang hanggang kabataan. si ama ay nagsanay na ng sining ng walang hanggang kabataan sa loob ng 20 taon. 5 minuto na lang at siya ay magiging bata muli. Babalik na muling isinilang. Joe Chong-hu, huwag kang masyadong mayabang. Kapag tumunog na ng 5 beses ang Changchun Bell, ang aking ama ay babalik bilang hari. Tiyak na wala kang mapaglibingan. Xie Ruoyao. Baliw ka ba? Ang tatay mong ganyan mukhang malapit ng mamatay, babalik bilang hari, ha 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 ha. Ang Changchun Bell ay isang pambihirang tanda. Tanging ang aking direktang dugo ang makakakita nito. Gusto mo ring makita? Karapat-dapat ka ba? Hindi mahalaga kung totoo o hindi ang sinasabi mo. Kung ang matandang ito ay talagang makababalik sa kabataan, mapapatay ko kayong lahat sa loob ng 1 minuto. Joe Chong-hu, masyado kang mayabang. 3 tiyuhin, pakitulungan ako. Napigilan ang taong ito. Huwag kang mag-alala, pamangkin. Ye, Chin, Yun, at Shi, ang 4 na dakilang pamilya, ay magkakaisa at magkakadugtong. Sa bawat henerasyon ay nag-aasawa. Ngayon, kapag ang kamag-anak sa kasal ay nasa panganib, paano namin hindi tutulong? Kahit na isang tabi iyan, kami ay mga kilalang pamilya, hindi kami susuko sa pananakot ng mga dayuhang magnanakaw. Mabuti. Napakabuti. Marami kayo. Tama ba? Ang hukbo ng bansang Sakura. Paano ito nangyari? Ang mga mandirigma ng Sakura. Ito ay ang hukbo ng Sakura, diretsyong pumasok. Baka, nasakop na ang lungsod? Hindi. Imposible. Ang ating hangganang bayan ay matatag na parang bakal. Paano ito masasakop? Pero hindi naman sigurado. Paano kung may tagaloob? Matalino. Gusto ko iyan. Babaeng alagad. Halika dito. Siya? Ikaw? Wancheng ikaw? Ate, wag mo akong sisihin. Sabi mo kanina, ang sining ng paglamon sa langit, walang makakatulad. Siyempre ako ay sasama sa malakas. Kuya Joe, ako mula ngayon, aasa na ako sa inyo. Si. Jia Wancheng. Alam mo ba,
Ano ang ginagawa mo? Ikaw ang huling disipulo ng guro, ang huling disipulo. Paano ka makikipagsanib sa kaaway? Huling disipulo. Katawa-tawa. Ako, Zhao Wanqing. Ilang taon pa lang akong pumasok sa pamilya Shi. Itong matandang ito ay naging ganito na lang. Kalahating patay, kumain at umihi kailangan ng tulong para siyang inaalagaan. Kung ako, Zhao Wanqing ay patuloy na sumama sa pamilya Shi, ano pang kinabukasan ang mayroon? Mga kasamahan, ngayon, ako si Zhao Wanqing, opisyal na kay Xie Changfeng. Itong matandang ito pinutol ang lahat ng relasyon. Tama si Zhao kayo at itong matanda. Ano ang silbi? Kayo lahat ay may mataas na posisyon at kapangyarihan. Tiyak alam ninyo kung ano ang marunong umunawa ng sitwasyon ay matalino. Maaari kayong matuto kababatang Zhao. Basta't sa pamilya Xie putulin ang lahat ng relasyon. Papayagan ko kayong makatakas. Kung hindi, Tito, Tito Lolo. Ginoong Joe kami. Gusto naming sumuko. Tama si Ginoong Joe. Xie Changfeng ay wala ng silbi. Hindi tayo dapat, dahil sa isang taong walang silbi, magsakripisyo ng walang kabuluhan. Oo. Mga kasamahan, makinig kayo sa akin ng ilang salita. Lahat tayo, nakita na itong sitwasyon. Huwag na kayong matigas ang ulo. Sumuko na kayo agad. Tingnan ninyo si Ginoong Joe. May magandang itsura. Mahusay sa martial arts. Siya ang inaasahan ng lahat. Ikaw? kayo. Masamang tao. Isang grupo ng masasamang tao. tingnan ninyo. Binibining Xie. Nakita mo ba? Ang tinatawag mong integridad ay hindi talaga umiiral. Kung mayroon talagang ganoong tao, lumabas atras ako agad. May ganoong tao ba? Lumabas. Sino ang nagsabing wala ng tao ang Great Xia? Sino nagsabing walang tao sa dakilang Xia? Itong tatlong tao, hindi ba sila mga alipin ng pamilya Shi? Sila ay ang tatlong pinakawalang kwenta sa tatlong pamilya, yung tatlong palamunin na pinakawalang silbi. Kaya sila ay ipinadala ng tatlong pamilya sa pamilya Shi bilang mga alipin Diyos ko. Ano bang ginagawa nila? Hindi ba ito paghahanap ng kamatayan? Binibining Xie. Ang pinuno ng pamilya Ye ay sumama sa mga Hapones. Sayang ang pagiging haligi ng dakilang Xia. Ngayon, ako at ang pamilya Ye sa kabisera ay maghihiwalay na kahit mamatay ay walang pagsisisi. Umaasa lang na bago mamatay ay maaaring maging estudyante ni Xie Zhengwo, maging miyembro ng pamilya Xie para sa dakilang Xia, para sa matandang Zhengwo at lumaban para sa pagbabalik ng hari. Baliw ka ba? Ngayon, maging estudyante ka ng matandang ito? Tiyak na mamamatay ka. Tama nga. Pinuno, ang buong pamilya ko ay pinatay ng bansang Sakura. Paano ako aatras? Tama. Ganon din kami. Nagpapanggap lang. Ako Ye Yunzhou. Ngayon, lumalaban para sa matandang Zhengwo. Kung lalabagin ang sumpang ito, mamatay sa ilalim ng langit at lupa. Diyos ng langit at lupa. Espiritu ng mga ninuno, saksi sana kayo. Ako, Kinrulong, Yun Kanglan. Ngayon, lumalaban para sa matandang Zhengwo. Kahit mamatay, ay hindi magsisisi. Kung lalabagin ang sumpang ito mamatay sa ilalim ng langit at lupa. Diyos ng langit at lupa, espiritu ng mga ninuno, saksi sana kayo. Mabuti. Ngayon, sa ngalan ng aking ama, tatanggap ako ng mga estudyante. Hayaan ang tatlo na pumasok sa pamilya Shi. Talaga bang sila'y magdudulot ng kapahamakan sa tatlong pamilya namin? Lumapit kayo agad at humingi ng tawad kay Ginoong Zhou. Kami ay isinilang bilang mga tao ng dakilang Xia at mamamatay bilang mga multo ng dakilang Xia, ang maluwalhating mga Han. Hindi kailanman susuko sa mga demonyong Hapones. Mga traidor, mamatay kayo. Mamatay ka. Guro, ginawa ko ang aking makakaya. Sana sa ikalimang tugtog ng kampana, dituan. Ipaghiganti mo ako. Magaling na alagad. Lumaban ka. Hintayin mo ako. Ikaw. Lumuhod ka. Mamatay na lang ako. Hindi luluhod. Taksil. Hindi, batang disipulo. Ito ang kapalaran ng mga sumasalungat sa akin at kay Joe, ang kahihinatnan ng kanilang paglaban. Kayo,
Sino pa ang gustong lumaban? Joe Chong-hu, mamatay kayo. Sino pa? Sino pa ang hindi sumusuko? Si Ruoyao, bakit hindi ka pa sumusuko? Gusto mo ba talagang patayin ang lahat? Oh, Xier Wayao. Ang mga inapo ng tatlong pamilya ay pinahamak ng inyong pamilya Shi na saktan at namatay. Ako, sa iyo, hindi ako titigil. Kayo, tatlong matatandang lalaki, wala na ba kayong hiya? Ikaw, bata, paano ka nagsasalita? Si Joe Chong-hu ang may kasalanan. Hindi niyo siya hinanap para maghiganti. Pero kayo ay pumunta upang targetin ang aming pamilya Shi. Ito, Eh kung hindi, maglakas loob ba silang saktan si Kuya Joe? Ito, ang tatlong matatandang ito ay mas matalino kaysa sa inyo. Si. Ang komedya ngayong araw ay tapos na. Sino pa ang hindi sumusuko? May iba pa ba? Dalawang minuto na lang ang natitira. Tatay, ang iyong anak na babae ay lalaban hanggang kamatayan para suportahan ka. Si Ruoyao, baliw ka ba? Naglakas loob kang sunugin ang iyong mga ugat at lidid? Alam mo ba na ito ang iyong martial arts sa buong buhay? Ay tuluyang masisira? Kahit nasirain ko ang aking buong martial arts cultivation, ipapakita ko sa iyo na ang Yangsha ay may integridad. Ang Daxia ay hindi maaaring bastusin. baka naman Xier Ruoyao talagang mananalo? Ano ang ginawa namin kanina? Kasalanan mo ito. Ang pamangkin mong babae na ito ay magaling. Walang kwenta. Tigil na tayo. Tita, ayos ka lang? Isama mo si Zongbao at umalis na. Umalis na! Gusto mong umalis? Makakaalis ka ba? Miss Shi, harangin namin siya. Ikaw na ang magdala sa kanya, tumakbo. Tama, ang buong angkan ng Zhenghua Gongfu ay mga bayani. Hindi sila dapat mamatay sa kamay ng mga hamak. Oo, Kayo? Bahala na kayo sa mga ito. Masasamang tao. Pagbabayaran ninyo ang dugong ito. Ah, matanda. May reaksyon ka talaga. Kung ganoon. Anong ginagawa mo? Tita! Zongbao! Zongbao! Tita! Matanda. Kung ikaw talagang may malay. Kung ganoon, tingnan mo ng mabuti. Kung paano ko gagawin ang pamilya mong Xie na mawalan ng tagapagmana. Mamatay ka na. Wag! Mamatay ka na. Wag! Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap. Wag mo saktan si Zongbao. Kizier Woyaw. Nasaan ang sinasabi mong dangal?
Bakit ka nagluhod sa akin? Sierwo Yao, kawawa ka naman. Nagluhod ka pa. Nakikiusap sa kaaway. Para iligtas ang lahi ng Xie. Tita, wag mo akong pakialaman. Zongbao, ikaw ang tanging dugo ng Angkan Xie. Noong namatay sina kuya at ate, nangako si tita na kahit anong mangyari, poprotektahan ka. Tita, kahit bata pa ako, pero ako pa rin ang lalaki ng Angkan Xie. Maraming tao ang nagsakripisyo para sa kabutihan. Kaya ko rin. Maliit na hampas lupa, sa tingin mo ba hindi talaga kita kayang patayin? Sige, patayin mo. Ang Angkan Xie ay walang lalaking sumusuko. Wag! Zongbao, Ang mabuting lalaki ng Angkan Xie, 1 minuto na lang, kulang na lang ng 1 minuto. At makakamit ko ang pagkakaisa ng langit at lupa. Papatayin ang lahat ng kaaway. Zongbao, walang kwenta. Ang angkan ninyong Xie ay isang grupo ng matigas at mabahong bato, walang kasiyahan kapag nilalaro. Dumiretso na tayo sa punto. wag! Shiruo Yao, anong karapatan mo hilingin kay Kuya Joe? Shiro Oyaw, ganyan ka ba humingi? Huwag mong saktan ang tatay ko. Nakikiusap ako sa'yo. Ano ang dapat kong gawin para hindi mo saktan ang tatay ko? Ikaw, lumukod ka. Bilaan mo ang sapatos ko ng malinis. Baka kapag natuwa ako, pakawalan ko ang tatay mo. Si. Tatay. Naku! Naku! Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Tatay, Ang mandirigma maaaring patayin, ngunit hindi dapat hiyain. Ang diwa ng Angkan Xie ay hindi nyo maaaring siraan. Mamatay kayo. Huwag kang umatake. Isang hakbang na lang. Huwag nating sayangin ang lahat. Anak ko, pasensya ka na. Shiro Oyaw, kung nakinig ka lang agad, sana ganun na lang. Ngayon, sa harap ng tatay mo, sumuko ka na. Malapit na. 30 segundo na lang. Sige. Susuko na ako. Hindi. Sumuko ka. Hindi ganito. Gusto kong sumailalim ka sa Qianyang Li, maghubad at lumuhod. Sumuko sa akin, Qianyang Li. Ang Qianyang Li ay ang seremonya ng pagsuko ng Sakura, ang nagpapasakop. Dapat hubad ang itaas. Magsuot ng balat ng tupa, hilahin ng tao, parang tupang patayin. Pwedeng gawin ng kahit sino ang gusto. Sumisimbolo ng, ang pagsuko sa mananakop. Ma'am, wag! Ma'am, wag. Sige. Si. Maghuhubad ako. Pero, hindi pa ito sapat. Alam mo ba sa mundo, ano ang pinakamasarap na bagay? Putulin ng sariling kamay, ang lalamunan ng kaaway. 5. Shiro Oyaw, manood ka ng mabuti. Kung paano ko, puputulin ang lalamunan ng tatay mo. 4. Ikaw, Ikaw. Xie Changfeng, mamatay ka. Wag. Wu Zhongming, Zhenlong Xian, bigyan mo ako. Wasakin. Ibigay basag. Say, Imposible. Paano ka nakabangon?
Kahit nakatayo ka, okay lang. Matanda ka na. Kaya mo pa bang kumain? Kahit matanda na, patayin ka. Sapat na. Espada. Laban. Limang kampana. 1,000 espada, nagkaisa Panginoon. Naka-advance na ang Panginoon. Antas ng immortal sa lupa. Bumalik na ang Panginoon. Ang ating templo sa wakas ay may pinuno na. Ipatawag ang 4 na hari, ang 5 bandila, 6 na lagalag, at ang 1,000,000 hukbo ng templo. Ngayon din sundan ang direksyon ng 1,000 espada sa lubungin ang pagbabalik ng Panginoon. Apo, Mga kasama, salamat sa inyong pagod. Ang kabutihang loob na ito, ako si Shi, babayaran ko sa hinaharap. Hey, alam ko na tiyak na babalik bilang hari. Yaw, naghirap ka. Tay, hindi ako nahirapan. Basta't nagising kayo. Makatulong sa dakilang siya na maibalik ang kaluwalhatian. Handa akong mamatay para dito. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ako papayag na sino man saktan ka. Tay, Mga traitor ng dakilang siya. At ikaw, rebeldeng alagad. Kayo, handa na ba kayong mamatay? Nagising na si Xie Zhengguo. Yung Zhou Kanglan, nakita nyo ba? Ang ating pagsisikap, hindi na sayang. Tayo ang nanalo. Panalo? Wala. Matandang wala ng silbi. Akala mo nagising ka? Makakapagbago ka ba? Sinasabi ko sa'yo, wala kang mababago. Panoorin mo lang ako abusuhin ang anak mo, patayin ang apo mo. Kuya Joe, ano ang gagawin natin? Mukhang totoo na ang matandang ito ay bumalik sa kanyang ruro. Baka naman totoo ang mga kwento tungkol sa 5 kampana, pagbabalik ng hari, lahat ba iyon ay totoo? Anong 5 kampana? At pagbabalik ng hari? Sa mundong ito, wala naman ganoong kakaibang pangyayari. Matandang tao, nalinlang mo sila, pero hindi mo ako malilinlang. Inilabas mo lang ang huling tunay na ki mula sa katawan mo, para takutin akong umalis. Oo, tiyak na ganoon iyon. Xie Changfeng, isa ka lang matanda ng halos patay na. Huwag mong isip na matatakot mo kami. Xie Changfeng, ang iyong paraan ay natuklasan na ni Ginoong Zhou. Sa puntong ito, kung sasuko ka lang, ay maililigtas mo ang lahat ng tao rito. Panginoon, Alam mo ba ang iyong sinasabi? Pinapayuhan mo pa ang matandang si Xie na sumuko? Ito ay para sa kanya. Ang pinakamalaking insulto. kung hindi susuko, ano pa ang magagawa? Si Xie Changfeng ay may kalahating paa na sa kabaong na matanda. Akala mo ba ay kaya niyang gawing baligtad ang langit? Talaga ba? Bumalik sa kabataan, inagaw ang kapangyarihan ng kalikasan. Ito, paano ito nangyari? Walang katwiran. Si Xie Changfeng ay nasa huling hininga na. Malapit nang mamatay. Imposible. Namumulaklak ang patay na kahoy. Siya ba ay talagang bumalik sa kanyang rurok? Kuya Joe, may mali. Hindi mo ba sinabi na ang matandang ito ay nagpipilit lang na humawak sa huling hininga? Paano ngayon siya ay bumalik sa kabataan? Kung siya talaga ay nakabawi ng kanyang lakas sa kasagsagan, kaming kakaunti ay hindi sapat para sa kanya na pumatay gamit ang isang kamay. Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Anong bumalik sa kabataan? Kahit ang sinanay ng aking ama noon ang selyo ng kawalan ng kamatayan ay makakamit lamang ang pagpapabagal ng pagtanda. Kaya siya ay tiyak na nagpapanggap, sige, atake. Ipakita ang totoo niyang kulay. tatay mag-ingat.
elite ng Sakura Vanguard. Isang galaw lang, winasak ang kanilang espiritu. Paano ito nangyari? Susunod. Ikaw naman. Sunod. Ikaw na, sige. Si Itay ay ganap ng gumaling. Talagang astig si Lolo Tinalo ang mga masasamang tao na ito. Hahaha. Ako ay mapalad na masaksihan si Senior Sie sa kanyang pinakamalakas na anyo. Hindi na sayang ang buhay na ito. Hindi na sayang ang buhay na ito talaga. Hindi imposible. Talagang hindi ako naniniwala sa iyong mga kalokohan tungkol sa pagbabalik ng kabataan. Tiyak na gumamit ka ng ilang lihim na pamamaraan, pansamantalang nagbalik sa iyong rurok. Ngunit iyan ay pansamantalang lunas lamang. Tingnan natin ang iyong katawan. Hanggang ilang galaw pa kaya? Subukan mo at malalaman mo. Matandang lalaki. Sa tingin mo hindi ako maglakas loob, hindi ba? Si Zhou Chonghu ay pinatatakbo ang sining ng paglamon ng langit hanggang sa sukdulan. Itay, mag-ingat. Xie Changfeng. Ang suntok na ito papatay sa iyo. Sapat na, Perlas na kasing liit ng butil ng bigas ay naglalabas din ng liwanag. hindi alam ang sariling kakayahan. Matandang lalaki, hinahanap mo ang kamatayan. Imposible. Nagpractice ako ng dekadang Devouring Heaven Art. Paano? Paano hayaan si Xie Changfeng talo ako sa isang galaw? Tama ba ang nakikita ko? Ji Changfeng tinalo si Ji Zhou sa isang galaw. Kung ganoon, sumuko na tayo. Para saan ba ito? Magpapahiya tayo dito? O maging katatawanan ng lahat? Ay, hindi. Hindi. Nakalkula ko na. Ito si Xie Changfeng. Sa kanyang kasikatan, hindi siya ganito kalakas. Maaaring Xie Changfeng. Matandang Ji Shi, maaaring. Muling lumakas? Ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Sinasabi ko sa iyo, sa likod ko ay ang hukbo ng Sakura, at saka, ang tatay ko. Malapit nang matapos ang pagsasanay at babalik. Kung maglalakas loob kang galawin ako, sila ay makakasama ko sa kamatayan. Hindi mo iniisip ang iyong sarili, isipin mo sila. Totoo. Hindi kita basta papatayin ng ganyan. Traitor sa sariling lahi, mga taksil na nagbebenta ng bayan. Kung papatayin kita ng ganito lang, paano makakaya payapain ang mga kaluluwa ng mga bayan? Itong palo, sa'yo, Pagdalaw para hiyain. pinatay ang aking kapatid. Ikaw, paano mo nagawa, Xie Changfeng? ito ay winasak mo ang kanyang mga ugat. Sinisira mo ang kanyang pundasyon. Itong suntok. Sa iyo pag-insulto sa mga bayani ng Daxia, walang galang sa langit at lupa. Ito, Ginoong Zhou, ang Devouring Heaven Demon Art ay nawala. Ang lakas ng ilang dekada. Nawasak sa isang iglap Xie Changfeng. Ako papatayin kita, ipapatawag ko ang hukbo ng Sakura upang lipulin ang buong lungsod. Huling palo. Sa iyo para sa pagkalimot sa pinagmulan, pagtataksil sa bayan, para sa pansariling pakinabang maging traidor. Ito ay palad na walang awa. Ang tinamaan ay makakaramdam lang ng kaunting sakit. Ngunit tumataas araw-araw hanggang 7 araw at gabi, mamatay sa sakit. Guro, mali ako. Mali ako, pasensya na. Pero lahat ito ay dahil sa taong ito. Siya ang pumilit sa akin, Guro. Ikaw, babae, ikaw rin ba ay tatalikod? Tatay, Huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Kung hindi dati binuksan niya ang pintuan ng lungsod, hindi sasakupin ng Sakura ang lungsod. Dapat din siyang mamatay. Hindi. Maaari kong ipaliwanag. Nagsusuka ng dugo si Xie Changfeng. Nagsusuka. Tatay, okay ka lang ba? Hindi ko inaasahan. Pagkatapos kong bumalik sa kabataan, ang naipon sa aking katawan na mga nakatagong sugat sa loob ng 70 taon ay naging itim na dugo at lumabas. Xie Changfeng. Sabi ko, paano mo nagawa na sa isang galaw talunin ako? Sinugal mo pala ang huling lakas ng iyong buhay at nagpakita ng sobrang lakas. Ikaw,
Pati ang dugo ng puso mo ay iniluwa mo na. Kaya naubos na ang iyong buhay. Dapat kang hindi na mabubuhay ng kalahating oras, di ba? Matanda ka talaga. Nagamit mo ang napakasamang walang hiyang paraan para saktan si Jo Chong-hu. Tunay kang dapat mamatay. Kuya Joe, kanina, iyon ay para lang iligtas ang iyong buhay. Kaya ko kasama ang matandang ito sinabi iyon. Huwag mong seryosohin. Babae. Kung hindi kita iningatan, para magamit si Xie Changfeng at patayin at durugin ang kanyang puso, papatayin na kita ngayon. Dahil una mo itong kasalanan, bibigyan kita ng pagkakataong magbago. Sige, pumunta ka. Patayin mo siya. Master, huwag mo akong sisihin, Master. Mamamatay ka na rin naman, mamamatay. Kaya iwan mo na ang buhay mo, para may maipresenta ako kay Kuya Joe. Jia Wancheng. Nakakapaglakas loob kang suwayin ng iyong guro? Tao ka ba talaga? Masama! Huwag mong saktan ang lolo ko! Gusto mong saktan si matandang Xie? Kailangan mong lumampas sa akin. Lumayo kayong lahat. Taksil na alagad. Hindi kita ginawan ng masama. Hindi dapat mag-trador sa paaralan. Ngayon sumasama ka pa sa kaaway? Ngayon, kailangan kong linisin ang ating paaralan. Matanda ka na, huwag ka nang magpanggap. Hindi mo ba narinig si Kuya Joe na kahit ang dugo ng iyong puso ay isinuka mo na? Halos wala ka ng hininga. Maglilinis ka pa ng paaralan? Ngayon, papatayin muna kita. Ito ano ito? Hindi maganda. Guro, patawarin mo ako. Ako ay nagkamali, Guro. Taksil na alagad. Ang mga sining na itinuro ko sa iyo, ibalik mo. Ito, si Xie Changfeng. Mukhang hindi pa siya lubos na pagod. Oo nga. Hindi dapat ganito. Naglabas na siya ng dugo sa puso. Kung ibang tao, hindi na makakagamit ng lakas. Baka hindi na makatayo. Bakit si Xie Changfeng hindi pa bumagsak? Oo nga. Ano bang nangyayari? Ano pa bang pwedeng mangyari? Hindi talaga nasugatan ng tatay ko. Ang isinuka niya ay ang lumang namuong dugo mula sa kanyang mga sugat. Nakatawa kayong mga tao. Nagpapalagay kayo ng walang katotohanan. Napakatanga ninyo. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Kuya Joe, sabihin mo na. Siguradong hindi iyan totoo. Xierwo Yao. Ang galing ng lumang namuong dugo, kung hindi mo ito binanggit. Muntik na akong dayain ng inyong mag-ama. Ano ang sinabi mo? Kung totoo ang sinabi mo, si Xie Changfeng ay narating na ang antas ng pagbabalik sa pagiging tunay. Kung gayon, tiyak na higit pa sa dati ang kanyang tugatog at pumasok sa antas ng Diyos sa lupa. Ngayon, ay magdudulot ng mga pambihirang pangyayari sa langit at lupa. Ang pagbabalik ng lahat ng espada. Ngunit ngayon, nasaan ang espada? At ang pagbabalik ng lahat ng espada. Kaya ibuka mo ng malaki ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ngayong araw, ako, si Xie Changfeng, ay nakapasok sa antas ng Diyos sa lupa. Tatay, talagang nagawa mo. Ang galing ng lolo! Ito ang alamat ng martial arts. Walang talong alamat. Si Ginoong Xie ba? Napakaswerte ko na masaksihan ito. Tapos na. Ito ay tapos na. Bathalang makalupa. Isang beses lang sa 500 taon, tayo ay lumalaban sa ganyang tao. Tama ba? Nagsasabing mayroon akong pangalang manghuhula. Ako'y nagkalkula at nagkalkula, pero natalo lahat. Sa sandaling ito, ano pang mukha ko para sa aking angkan ng pamilya yon?
Nakakahiya. Ako? Ano ba ang ginawa ko? Tinalikuran ko ang aking gurong bathalang makalupa at sumali sa mga dayuhan. Hindi. Imposible ito. Ikaw? Paano ka naging tunay na bathalang makalupa? Teka, ito ay totoo, ang 10,000 espada ay umuwi. Pero, hindi ito ang iyong kapangyarihan. Ito ay kapangyarihan ng Santo Papa ng Templo. Kapangyarihan. Okay. Alam ko na ang templo ay ang pinakamahiwagang organisasyon sa mundo. Ang kapangyarihang ito ay nasa itaas ng lahat ng bansa. Kahit dumating ang sandatahang lakas ng mga bansa, hindi sila nangangahas na salakayin ang templo. Ang lakas nila ay kitang-kita. Narinig ko na rin iyan. Pero, ano ang kinalaman nito sa Santo Papa ng templo? Ano ang relasyon? Siyempre may kinalaman. At malaki ang kinalaman. Xie Changfeng. Kung hindi ako nagkakamali, ang Templo Master na iyon sa ngayon ay dapat na sumisira sa antas ng immortal sa lupa na nagdulot ng 10,000 espada na bumalik sa isa. Tama, ang maalamat na Templo Master na iyon ay talagang malapit sa pagiging immortal sa lupa. Ngunit, ang templo master na iyon, ano itong 10,000 espada? Bakit ito lumilitaw dito? Tang. Napakasimple lang. Isang salita. Magnakaw. Magnakaw. Matandang gago. Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na gumamit ka ng ilang lihim na paraan ninakaw ang Templo Master ang kapangyarihan ng 10,000 espada upang magkubli sa sarili, na sumira sa antas ng immortal sa lupa. Iyan ang iniisip mo. Xie Changfeng. Ang laki ng tapang mo. Templo Master, kapangyarihan ng 10,000 espada ay nangangahas kang kunin. Hindi ka ba natatakot na ang Templo Master ay magdadala ng 1,000,000 hukbo? Papatayin ang buong pamilya Shi. Nalinaw na. Ang lugar kung saan dumapo ang 10,000 espada ay nasa lungsod ng hangganan. Sige, papuntahin natin ang pinakamalapit na Elder Yang na mauna upang makipagkita sa Templo Master. Bilisan, bago maggabi, makapunta sa lungsod ng hangganan at ibalik ang Templo Master. Tatay, noong nag-breakthrough ka talaga bang hindi sinasadyang? Naagaw mo ang kapangyarihan ng Panginoon, ng templo kapangyarihan. Ito malaki ang problema ngayon. Wala iyon. Wala yon. Xie Changfeng. Ang dali-dali mong sabihin. Iyan ang Panginoon ng templo. Na higit sa lahat ng mga pinuno ng mga bansa. Siya ang pinakamarangal na tao sa mundo. Nagalit mo siya. Hindi mo pa nga naabot ang antas ng immortal sa lupa kahit na naabot mo. Ang naghihintay sa iyo ay walang katapusang pagtugis. Ibig sabihin, Hindi maintindihan ng insekto ang yelo. Tulad mo na palakas sa balon. Paano maunawahan? Ako ay palakas sa balon Xie Changfeng. Malapit ka nang mamatay, nagmamalaki ka pa. tama Xie Changfeng. Nagawa mo itong malaking kasalanan. Xie Changfeng. Araw-araw mong sinasabi, ipagtanggol ang bansa at tahanan. Protektahan ang Daxia. Tingnan mo kung ano talaga ang ginawa mo. Lahat tayong mamamayan ng Daxia ay magdudusa dahil sa iyo nagalit ang Panginoon ng templo. Pinatunayan ng mga pangyayari, tayo ang tama. Oo nga, Xi Changfeng. Dapat mong tubusin ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kaagad sumuko at patayin. Hayaan mo kaming kunin ang iyong ulo para suyuin ang bansang Sakura. Ibigay ang teritoryo at magbayad ng indemnidad para sila protektahan ang Daxia. Punong pamilya ikaw. Tao ba ang sinasabi mo? Ano na bang panahong ito? Hindi mo iniisip na magkaisa, sa halip ay gusto mong putulin ang ulo ng nakatatanda na si Xie lumuhod at sumuko sa kaaway, umaasa sa proteksyon ng dayuhang kaaway. Ang iyong tuhod, napakalambot ba? Masamang alagad, ang inyong mga tuhod ay hindi naman malambot. Tingnan ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong kahihinatnan. Ang iba'y patay, ang iba'y baliw, kawawa na kawawa. Xie Changfeng, tingnan mo. Hindi ba ito lahat dahil sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, kaming 3 malalaking pamilya ay naging mabuti sa iyo. Ang aming mga anak ay naging ganito. Lahat ay dahil sa iyo. Nagkasala ka sa amin. Kayong 3. May diwa ng mga bayani ay aking mabubuting alagad. Ngayon, gagamitin ko ang aking kapangyarihan gamit ang paraan ng pagbaliktad ng yin at yang para kayong buhayin mula sa patay, umakyat pa sa mas mataas na antas. Ano ang sinabi mo? Xie Changfeng, ikaw? Anong sinabi mo? Xie Changfeng, sabi mo ibabalik mo yung anak naming si Kang Lan sa dati niyang estado. Pero si Ginoong Zhou,
Nasira na ang utak niya, hindi na siya maaaring maibalik. Huwag mo kaming lokohin. Xie Changfeng, patay na ang anak kong si Yunjo at ginagamit mo pa ito sa iyong usapan. May konsensya ka pa ba? Xie Changfeng, Xie Changfeng. Anong pagbabalik ng kabataan? Sa tingin ko, ikaw ay talagang luma na ang utak. Ang ganitong walang katuturang salita ay kaya mong sabihin, ibalik siya. Akala mo ba ikaw ay isang Diyos? Naniniwala ako sa tatay ko dahil sinabi niya na kaya niyang ibalik ang tatlo. Tiyak na magagawa niya iyon. Tiyak na kaya ni Lolo. Naniniwala rin ako kay Ginoong Xie. Naniniwala rin ako sa nakatatandang Xie. Pakiusap. Gawin ninyo. Manayos na. Naniniwala ka sa kanya? Nakakatawa talaga. Ikaw ay isa ng bangkay. Kung ipipilit mo pa, baka mawalan ka ng buhay. Mas mabuti ng mamatay ng marangal kaysa mabuhay na parang langgam na nakalipod. Alagad na Suwail. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Binibiro mo ba ang iyong guro? Sigurado ka na ba? Sigurado na ako. Pakiusap, nakatatandang Xie. Ano ang dapat mong itawag sa akin? Guguro. Ang Dayin Si Sheng ay ang aming angkan ng Qin, ang Iron Pipa Technique na pinakamataas na antas. Iron Pipa Technique? Imposible. Imposible ito. Ang internal na kasanayan ng pamilya Qin na bakal na pipa ay nangangailangan ng mga dekada upang mahubog isang araw. Ito'y nawasak. Talagang walang paraan upang maibalik. Pabayaan na lang ang pag-abot sa pinakamataas na antas. Ikaw, ano bang ginawa mo? Rulong. Kumusta ang pakiramdam? Nagpapasalamat ang alagad sa muling pagbibigay buhay mo, guro. Tumayo ka na, bilis. Ang magkaroon ng alagad na tulad mo ay sapat na upang masiyahan ang guro sa aking buhay na hangarin. Paano ko kayang panoorin ka na maging isang taong walang silbi? Isang mabuting lalaki ay dapat ipagtanggol ang bayan at ang pamilya, mayroon ka pang magandang kinabukasan sa hinaharap. Kailangan mong magsikap ng mabuti. Oo, salamat sa aral, guro. Itatago ng alagad ito sa puso. Ang pamilya Qin namin ay nagkahirap-hirap upang magkaroon ng isang pambihirang henyo. Ngayon ay hindi na sa amin ang pamilya Qin. Talagang karapat-dapat. Punong pamilya Qin, tama si Zongbao. Kayo ang may kasalanan sa inyong sarili. Ngayon, ang nakababatang kasamang si Qin ay makakasama ng tatay ko sa labanan upang patayin ang mga kaaway. Ipagtanggol ang bayan at pamilya, sa halip na sumama sa inyo na maging mga traitor. Batang hangal, Gising. Ang puso ng landas ay maliwanag. Maliwanag na puso. Ito ang ninuno ng aming pamilyang yun na hindi kailanman naabot ang taas ng maliwanag na puso. Imposible. Imposible. Hindi ako naniniwala, imposible. Salamat, Master. Pinalinaw mo ang isip ko. Maliwanag na puso. Ipinaglaban mo ako, kaya bibigyan kita ng pinakamataas na antas ng Dao. Isang hakbang patungo sa langit, bilang iyong guro regalo para sa iyo. Anong regalo? Maliwanag na puso ibinigay agad. Puso ng Dao. Imposible. Imposible. Talagang imposible. Panlilinlang lang yan, nilumpo ko na sila, lumpo na lahat. Ang tatay ko, ngayon ay isa ng Diyos sa lupa, banal na kakayahan, hindi mo kayang unawain. Banal na kakayahan. Kalokohan, kung totoo nga na may kapangyarihan kang banal. Buhayin mo siya. Buhayin mo siya mula sa patay. Hindi mo kaya. Tama. Hindi ka pwedeng maging Diyos sa lupa. Peke lahat. Bangon. Napakatapang ng alagad. Tunay kang alagad ko. Kung hindi kita mabubuhay, paano ako magiging panatag? Xie Changfeng. Nahaplos ng Diyos ang aking ulo at binigyan ako ng walang hanggang buhay. Ngayon, bilang iyong guro, ipinagkakaloob ko sa iyo ang daang taong buhay upang mabuhay ka muli. Talagang nabuhay? Xie Changfeng. Anong buhay? Pagbuhay muli ng patay gawa iyan ng mga Diyos. Siya, na hindi man lang isang matandang hindi naman Diyos, imposibleng gawin niya iyon. Xie Changfeng.
Naloloko mo sila. Pero hindi mo ako maloloko. Ginawa mo lang itong batang Ye na naging bangkay mong alipin Ano, bangkay papet? Imposible. Xie Changfeng, nagpapakunwari kang mabuti at dakila, hindi akalaing lihim kang gumagawa ng bangkay na alipin. Kapag kumalat ito ngayon, sa tingin ko, paano ka pa magiging pinuno ng kabutihan? Xie Changfeng, sabi mo nang sabi na ikaw ay tapat at matuwid. Pero ang totoo, sa harap ay iba, sa likod ay iba. Kahit ako, isang taksil ay hindi mo kayang pantayan. Kasinungalingan iyan. Huwag mong siraan ang tatay ko. Xie Changfeng, noong araw, labis kitang iginagalang. Pero ginawa mo ang binata ng pamilya Ye na naging puppet. Namatay siya para sa iyo. Wala kang konsensya. Libo-libo ang sinabi ko, pero wala kang pinaniwalaan. Pero sa sinabi niya, paniwala ka. Punong pamilya, Ye. Sira ulo ka ba? Huwag mo kaming ilayo sa usapan. Pinagawa mo ang tao ng pamilya Ye na walang pahinga kahit patay na ang pamilya Ye. Ay hindi magtatapos sa iyo. Alagad. Kung hindi ka magigising ngayon, kailan pa? Ito? Buhay pa ako. Magaling na rin ang braso ko. Kuya, Master Shi, kayo ang nagligtas sa akin. kuya, dapat guro na ang tawag mo. Guro, yumuko ako sa inyo. Oh, sige. Yungjao. Tumayo ka muna. Damhin mo. Ano ang pagkakaiba sa dati? Ito ba? Oh, gaya ng inaasahan ko. Nabuwal ka ngunit bumangon. Muling isinilang mula sa apoy. Naabot mo na ang sukdulan ng landas ng espada. Antas ng Diyos ng espada. Maraming salamat, Guro, sa iyong dakilang biyaya. Ako, iyong alagad ay maglalakbay na may dalang espada, gumagawa ng kabutihan, protektahan ang tahanan at bayan. Hindi ko bibiguin ang inaasahan mo, Guro. Mabuti. Ginoong Zhou? Ito ba ang sinasabi mong ginawa mo siyang puppet? Ganyan ba ang itsura ng puppet? Hindi. Imposible ito. Hindi maaari. Talaga? Xie Changfeng, talaga bang makapagpahaba ng buhay? Muling buhayin ng patay? Ibig sabihin, talagang nakalusot siya? Antas ng immortal sa lupa. Ito. Milagro ito. Hindi ako namatay. Ito gumaling na rin ang sugat ko. Oo nga. Ako rin. Salamat, Master Shi. Kakayahan ng Diyos. Ito ang kakayahan ng Diyos. Oo nga. Talaga bang nakikipaglaban tayo laban sa isang buhay na Diyos? Tapos na. Tapos na ang lahat. Matandang Ginoong Xie Zhengguo kanina. Dahil sa init, nagkamali ako. Maawa ka sa amin dahil sa 4 na angkan na magkakaugnay sa kasal at magkakapatid, patawarin mo na kami. Ituring mo kaming parang walang kwenta at pakawalan. Pakawalan na, oo. Pwede nating pag-usapan ng iba, pero ang pagtataksil ninyo sa bansa at pagiging traidor, ito ay hindi mapapatawad. Kuya Joe, anong gagawin natin? Malapit na tayong mamatay. Hindi. May mali Xie Changfeng, hindi ito ang kapangyarihan mo. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon ng Templo. Mabuti. Matandang tao. Muntik mo na akong dayain. Hindi lang ninakaw ang 10,000 tabak ng Panginoon ng Templo, kundi ginamit mo rin ang kapangyarihan ng espadang iyon. Labis mong ginagalit ang Panginoon ng Templo. Siya ay tiyak na dudurugin ka hanggang abo. Sa oras na iyon papatayin ko lahat ng lalaki sa angkan mo at lalaruin ko lahat ng babae sa angkan mo. Bobong-bobo ka. Uunahin kitang gawing abo. Ikalat ang abo. Xie Changfeng, anong tapang mo? Sino ang nangahas na galawin si Jijo? Yingfeng Yi daw dyan. Sakura Marshal Saint. Dumating na si Ji. Tianfeng Shi silang. Andyan na ang Sakura Marshal Saint. Hindi pa tayo mamamatay.
bigat ng presyon. Siya ay mula sa bansang Sakura, isang bihirang henyo sa martial arts. Tianfeng Shisilang. Balita ko, si Tianfeng Shisilang noon ay natalo kay Xie Zhengguo sa hirap. Tumakas pabalik sa bansang Sakura. Nagkulong siya ng 20 taon. Ngayon, muling nagpakita sa mundo. Baka may masama siyang balak. Pagbati sa dakilang mandirigma, perpekto na ang kanyang sining. Sumalubong kay Ye, Tianfeng Shisilang. Zhou. Binigo mo ako. Hindi ganyan. Tianfeng. Itong matandang ito, gumamit siya ng lihim na paraan, ninakaw ang kapangyarihan ng Panginoon ng Templo. Panginoon ng Templo. Makakatiyak ka, Mula sa espadang ito, ang ninakaw na kapangyarihan. Ginamit na para pagalingin ang mga talunan, kaya mo siyang harapin ng walang alalahanin. Kung gayon, Zhou, hindi naman siya walang kwenta. Ikaw? Umurong ka muna. Hayaan mo ako at ang dati kong kaibigan makipagkwentuhan. Ang lamig. Bakit ang lamig? Sabi nila, si Tianfeng Shisilang ay nagsasanay ng nagyayelong tunay na enerhiya. Kapag natapos na, kaya niyang i-freeze ang malalaking ilog. Ngayon, tila, nagtagumpay na siya sa kanyang pagsasanay. Guro, mag-ingat ka. Tatay, kasama mo ako sa laban. Yao, masyado kang naubos ang enerhiya. Magpahinga ka muna. Ang taong ito, hayaan mong ako ang humarap. Si Saijun, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka? Tianfeng Shisilang. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Mula nang maglakas loob kang pumunta sa aming lupain ng siya at pumatay ng aking mga kababayan, tayo ay hanggang kamatayan. Ngayon, huwag mong asahan na mabubuhay ka pag alis sa aming siya. Xiejun, parang masyado kang mapagmataas. Nung araw, ako ay natalo sa iyong kamay. Labis akong nahiya. Kaya, nagretiro ako ng 20 taon upang pag-aralan ang kahinaan ng iyong sining. Ngayon, kung wala akong sapat na kumpiyansa, hindi ako maglalakas loob na tumayo sa harap mo, Xiejun. Xiejun, tara na. Tianfeng Shisilang. Nitong mga nakaraang taon, ito lang ang iyong pagunlad? Xiejun, tunay nga, hindi ka pa tumatanda. Ngunit sayang, ngayon, ako ay may lubos na kumpiyansa. Na talunin ka, Xiejun. Sila, ang patunay. Ano ang sinabi mo? Mr. Zhou, paano? Hindi mo sinabi kay Mr. Shi, ang dalawa niyang kapatid sa samahan ay ako ang pumatay? Naghahanap ka ng kamatayan. Malamang hindi pa alam ni Mr. Xie. Yung dalawa mong kapatid sa samahan, hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, sila ay patuloy na tumutupad sa misyong ibinigay mo sa kanila. Mas gugustuhin pa nila na paluhod at magdugo sa aking mga suntok kaysa kalasin, ang selyo ng Yixiu. Ako syempre, pagbibigyan ko sila. Gamit ang aking mga kamao. Pinatay ko sila sa pamamagitan ng pagbugbog. Tatay, ayos ka lang ba? Guro, kailangan mong magtiis. Malinaw na ginagamit niya ang kalagayan ng dalawang matatandang nauna. Para guluhin ang iyong isip. Matandang lalaki. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, noong namatay ang dalawang matatandang iyon, sumali rin ako. Ang kanilang mga sugat at pasa ako ang may gawa niyon. Isa pang bagay, bago sila mamatay, ginamit nila ang sining ng paghiwalay ng espiritu at katawan para lang maantala ang paggising ng aking ama. Ang resulta, natural na naglaho ang kanilang kaluluwa, hindi na muling mabubuhay sa kabilang buhay. Guro, Tatay, ayos ka lang ba? Lolo, taong hamak. Hindi kayang talunin ng guro kaya ginagamit ang napakababang paraan na ito. Nakakasuka. Mr. Zhou, sa tingin mo ba ako ay masama? Siyempre hindi, Ginoo. Sa digmaan, lahat ay patas, pumatay ka man ng ganito o ganyan, anong pinagkaiba kung paano mo pinatay. Ang kasaysayan ay isinulat ng mga nanalo. Basta tayo ang manalo, sino ang magsasabing tayo ay tuso? Tama. Sa oras na iyon, gagawin natin silang na nagmatigas na lumaban, mga matigas, na hindi umiiwas sa tadhana. Baka ang mga tao pagkalipas ng libu-libong taon ay susumpain sila? Trado, paano mo magagawang insultuhin ang mga martir? Mga martir? Ang mga martir ay ang mga nanalo.
Ang mga natalo ay mga walang kwenta. Iyan. Magaling. Mr. Xi. Sige, patayin ka na. Umalis kayo. Lahat umalis. Ang dapat mamatay ay ikaw. Anong nangyayari? Joe, hindi ba sinabi mong hindi na siya makakahiram ng lakas? Ito. Imposible to, kahit na ang espadang iyon ay kayang mag-imbak ng maraming enerhiya, naubos na siguro niya. Hindi. Hindi. Ginoo, ito ay tiyak na ang espadang iyon ang huling natitirang lakas. Gusto kanyang takutin. Huwag po kayong maniwala sa kanya, po. Oo nga, Ginoong Tianfeng Shisi lang, wala na siyang lakas. Nagpapanggap lang siya. Pusta ako. Hindi niya kayang gawin ang ataking iyon. Tama. Ginoo. Xie Changfeng, hanggang kailan mo ipagpapatuloy ang pagpupumilit mo? Kung magpapatuloy kang ganito, mawawasak ang iyong pagkatao. Xie Changfeng, Tapos na ang laban. Bakit hindi ka sumuko? Kung magpapatuloy kang lumaban, ang kalagayan ng Daxia sa hinaharap ay tiyak na mas mahirap. Sa oras na iyon, ikaw ang magiging pinakamalaking may sala. Changfeng, makinig ka sa akin. Huwag mo nang ipaglaban ang iyong tinatawag na karangalan at isakripisyo ang lahat. Pwede ba? Oo nga, Ginoo, anong sinasabi ninyo? Ginoo, nababaliw na kayo? Hindi pa nga nagsisimula ang laban. Susuko na ba kayo? Tatlong Ginoo, maaari ba kayong magpakalakas ng loob? Ginoong Tianfeng Shisi lang. Lumalaban si Xi Changfeng. Iyan ay sa kanya. Kaming tatlong pamilya ay sumuko na lahat. Ikaw, hindi mo maaaring singilin kami. Oo, Ginoo. Kapag pinatay mo na si Xie Changfeng, ang bagay na ito, hayaan na nating dito matapos, okay? Oo. Mukhang nag-aalala lang ako. Sila tatlo ay sobrang takot na ganito. Kaya makikita na si Xie Changfeng ay talagang nagpapanggap lang na malakas. Xi Jun, ang bayani ay tumatanda na. Ang sinasabi ay ikaw ito. Hanggang ngayon, kung susuko ka lang, ako masisiguro ko ang iyong buhay. Nasa kamatayan ka na at nangangahas ka pang magsalita. Sayang. Si Xie Jun ay isang henyo ng kanyang henerasyon. Ngayon, ay babagsak sa ilalim ng aking espada. Hayaan mong gamitin ko ang trick na ito para ihatid si Xie Jun sa kanyang huling hantungan. Ito ay 2 espada. Tatay, mag-ingat ka. Naku, si Tianfeng Shisi lang ay sa isang espada lang ay hindi natalo sa bansang Sakura. Ngayong may 2 espada na siya baka doble ang lakas niya. Guro. Matandang lalaki, kahit ngayon ikaw ay hindi nagpapanggap, ikaw ay tiyak na mamamatay. 2 espada. Ginoong Tianfeng Shisi lang, gawin mo na. Patayin siya. Sa pagkakataong ito, tama ulit ang pinili natin? Makinig ka sa akin. Tama yan. 2 espada. Kahit may 10 o 10 espada ka. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Lahat ng espada ay nag-iisa. Ang galing. Ayos. Ang galing ng master. Anong Sakura Samurai? Walang kalaban-laban. Tama? Naputol ang mga ugat. Nawasak ang mga laman loob. Wala na siyang kwenta. Mali na naman. Tapos na. Kahit ang Sakura Martial Saint, hindi kayang talunin si Xie Changfeng. Sino pa ang makakapatay sa kanya? Bakit pa papatayin? Tumakas na tayo. Tara. Tumigil. 3 pinuno ng angkan. Gusto niyo pa bang tumakas? Ang akala niyo ay masyadong maganda. Miss Xi, pagkakamali? Mga pagkakamali lang yan. Mag-CR lang po. Ang iyong martial arts ay nasira ko na. Ano pa ang gusto mong sabihin? Hindi. Imposible. Nagkulong ako ng 20 taon. Pinag-aralan ko ang mga kahinaan ng iyong martial arts. Paano nangyari? Walang kwenta. Gago. Ang martial arts ng Daxia ay malalim at malawak. Walang hanggan. Hindi mo mauunawaan. Itong hampas. Wawasakin ko ang iyong kaluluwa. Nat, hindi. Hindi mo ako pwedeng patayin. Utos ng templo. Utos ng templo. Ito ang maalamat na utos ng templo.
Narinig ko na ang bagay na ito ay makakatawag ng mga mandirigma ng templo para sa isang libreng proteksyon. Tinaguri ang pinakamahusay sa mundo, pinakamataas na antas ng artifact na pangsagip buhay. Ang templo ay nangunguna sa lahat ng mga kaharian. Ang taong gusto nilang protektahan ay walang hindi nila kayang protektahan. Ngayon, si Ginoong Tianfeng Shisilang ay naglabas ng utos ng templo. Sinasabi ko sa iyo kahit na narito ang hari ng dakilang siya, ay hindi mangahas na patayin siya, kung hindi iyon ay pakikipaglaban sa templo at paghamon sa templo. Ginoong Tianfeng Shisilang. Kaya pala mayroon kayong ganitong sagip buhay na lihim. Xie Changfeng. Nasaktan mo na ang Panginoon ng templo. Kung ngayon ay maglakas loob kang patayin ang taong pinoprotektahan ng utos ng templo, kung gayon ang mga tao ng templo sa isang iglap ay darating sa iyong kinaroroonan para hanapin ka at makipag-areglo sa iyo. Narinig mo ba? Si Changfeng. Ngayon hindi mo na ako mapapatay. Dalawang kapatid na panunumpa. Kapag kinakailangan gamitin ninyo ang aking utos ng templo para tawagin ang kapangyarihan ng templo. Malamang hindi pa alam ni Ginoong Xie ang dalawa mong kapatid na panunumpa. Hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, ay tumangging buksan ang selyo ni Yixiu Jun. Ako natural na dapat tuparin ang kanilang kagustuhan gamit ang aking mga kamao. Sila'y bugbugin hanggang mamatay. Para sa aking kapatid na panunumpa ang inihandang utos ng templo. Karapat-dapat ka bang gamitin yon? Mamatay ka. Xie Changfeng. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ngayon ay protektado ng templo. Mamatay. Buti ang pagkapatay. Xie Changfeng, ikaw pinatay mo ang Sheng Dianling na nagbibigay proteksyon kay dakilang Tianfeng Shisilang. Tiyak na mamamatay ka. Xie Changfeng, alam mo ba ang ginawa mong ito? Ano ang kahihinatnan? Tapos na. Xie Changfeng ay nagkasala sa templo at ngayon ay dinagdagan pa. Ang buong templo ay tiyak na magagalit. Sa ilang sandali, darating sila rito at papatayin ang lahat. Ang ibig mong sabihin ay, kapag nagalit ang templo, pati kaming mga inosente ay magagalit din? Ang mga tao ng templo ay itinuturing kaming mga ordinaryo bilang mga langgam sa ilalim ng galit, magkabilang panig tiyak na maglalaban. Walang matitira. Ano ang gagawin natin? Tatay, ngayon ay aayusin ko ang paglikas ng lahat. Ayos lang. Ang templo ay hindi isang malupit na organisasyon. Xie Changfeng, huwag kang magpatuloy sa pagiging matigas ang ulo at magdesisyon ng mag-isa. Dahil sa iyo, ang buong Daxia ay magiging ilog ng dugo. Mangmang na tanga. Hindi magiging ilog ng dugo ang Daxia. Ang mamamatay ay kayong mga traidor na nagbebenta ng bansa. Tay, talaga bang okay lang? Iyon ay ang templo. Guro-guro. Tingnan mo ito buti nga. Walang problema. Antas ng immortal sa lupa. Talagang mahiwaga at pambihira. Nararamdaman ko na ang aking kaluluwa ay sumasailalim sa paglilinis, malapit ng umangat sa susunod na antas. Matandang tao, matandang tao. Sa tingin ko ikaw ay nasa dulo na ng iyong lakas. 3 pinuno ng angkan. Tayo ngayon isa na lang ang natitira nating pag-asa. Samantalahin ang kahinaan ng matandang ito. Dakpin siya, ibigay sa templo para sila ang humatol. Xie Changfeng, sunod-sunod na madugong laban. Pagod na. Kahit na may bakal siya sa katawan, ilang pa ako ang kaya niyang ipukpok kung tayo ay magtutulungan. Marahil, maaari natin siyang dakpin. Kung siya ay mahuhuli natin, hindi na kailangan ng pagbabayad sala, pero at least ang templo. Hindi tayo ituturing na kaaway. Gawin na natin yan. Mga kapwa mandirigma ng hulin. Si Xie Changfeng ay nagalit na sa templo, tiyak na mamamatay, hindi na kailangang sumama sa kanya mamatay kasama niya. Ang mga gustong sumali. Tumayo dito. Halika na. Panginoon, alam mo ba kung ano ang ginagawa ninyo? Si Master Shi ay kagagaling lang na para sa amin pumatay kay Tianfeng Shisilang. Tinanggal ang pangunahing banta. Kayo hindi humingi ng tawad sa kanya, okay lang sana. Ngayon, sa kanyang panahon ng kahinaan, sinasalakay siya. 3 Panginoon kayo ay wala kahit katiting na prinsipyo. Hindi na kailangan. Malapit nang mawalan ng buhay, ano pang prinsipyo ang kailangan? Hindi ako naniniwala na kayo lahat ay payag.
sumama kay Shi Changfeng sa kamatayan? Ako ay payag. Ako rin. Para kay Master Xie, kahit maging kaaway ng banal na templo, ano naman, ang lahat ng pagsasanay at buhay sa buhay na ito. Ay iniligtas ni Xie Zhengguo. Kung mamatay sa laban ngayon, ituturing na pagbabayad ng utang na loob. Si Xie Zhengguo ay makatarungan para sa bayan. Kahit na naisin ng banal na templo, nasaktan siya kailangang dumaan sa aming mga bangkay tapakan. Kayo ba ay nababaliw na? At kayong tatlo kanina ay para kay Xie Changfeng, namatay ng isang beses. Bakit hindi pa kayo nagigising? Panginoon, kami ay gising na gising. Ang nalilito ay ikaw. Kayo, para manatiling buhay ng kahit papaano. Hindi nagdalawang isip na lumuhod sa mga dayuhang kaaway, lumuhod sa banal na templo, gumagamit ng lahat ng paraan. Ngunit kami ay iba. Kami ay nagtataglay ng katapatan, lumalaban para sa mga bayani. Kahit mamatay ng 100 beses, walang pagsisisi. Yun Zhao magaling. Ngunit para sa katapatan, ang pangako'y hihigit sa buhay. Kaming nagsasanay ng sining, ng pakikipaglaban, ay narito upang protektahan ang katarungan sa aming puso. Magaling! Kami ay sumusumpa kasama si Xi Zhengguo sa buhay at kamatayan. Sumusumpa kami kasama si Xi Zhengguo hanggang kamatayan. Sumusumpa kami kasama si Xi Zhengguo hanggang kamatayan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong tulong na may katapatan. Mga Ginoo, ang mga nagbigay sa akin ng utang na loob ngayong araw, ako, si Xie, ay tatandaan ito sa puso. Sa ibang araw, ay tiyak na gagantihan kayo ng malaki. Baliw, lahat ay nababaliw. Para sa isang ito matandang mahina na mangahas kayong kalabanin ng templo? Iyon ang templo. Paulit-ulit ninyo silang ginagalit ay papatay sa Daxia sa napakaraming tao. Punong pamilya. Ang sinabing iyon noong dumating si Tianfeng Shisilang ay nasabi na ngunit ngayon. Tumayo kaming tuwid na katayo ng maayos, ngunit kayo ay lalong naging mapanira ang inyong pagluhod. Mapaghimagsik na alagad, ikaw, ano ang sinabi mo? Huwag na kayong makipag-away sa mga mangmang na tao. Mag-isip ng paraan. Oo, bilisan nating mag-isip ng paraan. Huwag hintaying dumating ang mga tao ng templo, masisira tayong lahat. Pag-usapan natin. Paano? Ilabas na natin ang ating mga yaman. Ilabas mo. Siya. Tingnan ninyo. Hindi ko inaasahan na kayong 3 punong pamilya ay may ganitong makapangyarihang hukbo. Tiyak na mananalo tayo. Punong pamilya. May napakarami kayong tao. Bakit hindi kayo tumayo kanina? Ipagtanggol ang bayan at pamilya. Ano ang alam mo? Ito ang tinatawag na pag-iingat ng lakas. Tama? Gusto mo ba talaga naming ang mga kayamanan ng 3 pamilya gugugulin lahat? Pag-iingat ng lakas. Hindi ninyo ginagamit upang labanan ang mga panlabas na kaaway. Sa halip ay ginagamit sa panloob na alitan. Kayo, talagang walang pag-asa. Tumahimik ka. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod. Sinong magtatangkang manggulo? Itong damit. Sigurado na dumating na ang taga-templo. Wala na. Walang makakaligtas. Panginoon ng templo. Panginoon ko, pahintulutan ninyo akong magulat. Siya ang pumatay sa tagapagtanggol ng templo. Wala kaming kinalaman. Kung ano ang gusto mo, pwede mo siyang patayin ng malupit. Huwag mo kaming idamay. Ano? May pumatay sa tagapagtanggol ng templo? Ang nakatatandang ito ng templo. Hindi pa ninyo alam ang tungkol sa templo. Sa gitna ng kritikal na panahon, sino ang may oras para dyan? Sa pagkakataong ito, ako ay pumunta upang salubungin ang pagbabalik ng ating Panginoon ng templo. Dumating na ang Panginoon ng templo. Ano? Salubungin ang Panginoon ng templo. Ang Panginoon ng templo ba ay narito mismo? Diyos ko, ang maalamat na Panginoon ng templo ay nasa tabi natin. Hanapin natin. Nasaan siya? Nasaan ba siya? Panginoon ng templo. Swerte ko. Narito pala ang Panginoon ng templo, Xie Changfeng, hindi ka pa namamatay. Ako si Zhou Chonghu, isang nakababata lakas loob kong hilingin sa Panginoon ng templo na kumilos at patayin ang matandang taksil na si Xie Changfeng. Huwag mag-alala. Ayos lang ito. Anong nangyari? Sino si Xie Changfeng? Elder, makinig po kayo. Ang lalaking ito ay si Xie Changfeng.
Sinamantala niya ang pagkakataon ng ang Panginoon ng templo ay nagiging isang immortal. Ninakaw niya ang pinakabanal na espada ng Panginoon. Ganoon ba? Talaga pong totoo. Kumilos na kayo, Elder. Patayin na ninyo siya. Kung magalit ang Panginoon kayo, at ako ay sasalo ng sisi. Ang sinabi niya, totoo ba? Elder ng templo, patawad po. Ang totoo ay hindi tulad ng sinabi niya. Tinanong ba kita? Ang laki ng iyong pagmamayabang. Kailan ba naging ganyan ang templo na mapangapi? Ano? Elder Yang, nakita ninyo ba? Siya, pinagsasabihan pa kayo. Wala talaga siyang paggalang sa templo sa kanyang paningin. Tama po, Elder Yang. Ako ang huling alagad ng matandang ito. Maaari kong patunayan para kay Kuya Joe. Itong matanda ay nagmamayabang na siya ang pinakamakapangyarihan sa daigdig. Sinabi pa niya, kahit ang Panginoon ng templo ay hindi kayang talunin siya. Palakas sa balon. At naglakas loob mong insultuhin ang Panginoon. Hinahanap mo ang kamatayan. Elder Yang, pakiunawa po. Kami at itong si Xie Changfeng ay hindi magkakampi. Pakiusap, huwag po ninyong saktan ang mga walang sala. Oo nga, Elder, Kahit gaano pa kami kayabang o kamangmangan ay hindi katulad ng matandang patay na ito na naglakas loob na mambastos sa templo. Lahat ng pagkakamali ay kasalanan ni Xie Changfeng na ito. Kami at siya ay pinutol na ang lahat ng relasyon. Ibahala mo sa kanya ang kaparusahan. Kahit pa siya hiwain ng 1,000 piraso o paghiwa-hiwalayin ng 5 kabayo, nasa sa iyo na lahat. Hindi na kami magsasalita. Lumayas ka. Ginoo, naaalala mo pa ba na ikaw ang pinuno ng angkan ng Ye sa kabisera? Ginoo, pinapahiya mo ang sarili mo. Ginoo, Kung mayroon ka pang kaunting dignidad, dapat kang makipaglaban kasama ang master upang mabayaran ang iyong kasalanan. Tumahimik ka nga. Sinasabi ko sa iyo ito ang tinatawag na maging praktikal. Itong si Xie Changfeng ay nagkasala na ng isang kasalanang hindi mababayaran kahit mamatay siya ng 100 beses. 3 pinuno ng angkan. Kung hindi sila humiwalay sa kanya, sasabay ba sila sa kanya sa kamatayan? Tama. Si Xie Changfeng ay nagkasala sa templo, tiyak na mamamatay. Yun, Joe. Sa hirap ay nakuha mo lang isang buhay. Huwag mong sayangin ang buhay mo dito. Nakatawa. Ang buhay ko ay bigay ni Master Shi. Kung sa oras na ito ay magtitiis ako at mabubuhay sa kahihiyan, ano pa ba ako? Tao pa ba ako? Ganoon din kami. Ipinapangako naming lalaban para sa aming guro. Kayo lang? Ang banal na templo ay nasa ibabaw ng lahat ng kaharian. Walang katapat sa martial arts. Sa liit ng kakayahan ninyo, hindi pa sapat para sa kalahating kamay ng isang tao. Kalokohan. Tanungin mo siya kung gugustuhin niyang lumaban? Ikaw? Xie Changfeng, ang yabang mo. Isa kang kagalang-galang na elder ng templo, ngunit hindi ka mangahas lumaban sa harap niya. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ikaw ba ang pinuno? Tama. Ako nga ang pinuno ng banal na templo. Ano? Ako pa kaya si Yu Huang Dadi? Tatay, ano ang sinasabi mo? Ikaw ang pinuno ng templo? Yawer, ha? Huwag kang magalit na itinago ko ito. Pero ang bagay na ito ay napakahalaga. Kahit sa mga pinakamalapit, kailangan itong itago. Guro, ikaw ba talaga ang pinuno? Kung totoo ito, ang ating daksiya ay tiyak na aangat pa. Imposible. Nakakatawa. Xie Changfeng, sinasabi mo na ikaw ang pinuno ng templo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kasalanan ng pagpapanggap? Elder Yang, ang matandang ito ay malamang na alam na kaunti na lang ang oras niya, nagsisimula ng magulol. Siya ay isang taong nagnakaw ng kapangyarihan ng pinuno. Paano siya magiging ang tunay na pinuno? Tama, hindi siya maaaring maging pinuno. Tiyak na nagpapanggap siya. Anong ebidensya ang mayroon ka upang patunayan na ikaw ang pinuno? Ako ay ako. Walang kailangan na ebidensya. Elder, tingnan mo siya. Wala siyang maipakitang ebidensya. Talagang peke siya. Elder, tiyak na ang Panginoon ng templo ay ngayon. Nagmamasid sa inyo sa paligid. Kung magdadalawang isip kayo at malinlang ng peking ito, baka magalit ang Panginoon ng templo. Sabihin ninyo. Oo, mahal na Panginoon ng templo ay hindi pa lumilitaw. Malamang dahil dito, peking ito ay nagdudulot sa kanya ng sama ng loob. Kung hindi ko siya aaksyonan ngayon, baka ang mahal na Panginoon ng templo ay sisihin ako. Paggawa ng peking Panginoon ng templo, walang kapatawaran ang kasalanan. Dapat lipulin ng kanyang buong pamilya. Kailan naging ganito ang banal na templo? Napakalupit. Nakalimutan ba ninyo ang mga nakaraang taon? Ng 3 patay, 3 hindi patay, na mga aral? Mula ngayon, itatatag ng banal na templo ang 3 patay, 3 hindi patay. 3 patay. Ang mga taksil ng dakilang siya ay dapat patayin. Ang mga pumipinsala sa mga tapat ay dapat patayin.
ang mga nananakit sa mga mamamayan ay dapat patayin. 3 hindi patay. Ang mga tapat ng dakilang siya ay hindi papatayin. Ang mga taong may kabutihan ay hindi papatayin. Ang mga inosenteng sibilyan ay hindi papatayin. Kung may lumabag sa 6 na ito, sama-samang papatayin ng banal na templo. Paano malalaman ng taong ito ang Panginoon ng templo? Na 3 patay, 3 hindi patay na itinatag ng Panginoon. Siya ba? Elder, huwag kang maloko ng matandang ito. Nakita namin ng sarili naming mga mata iyon. Siya ay nakipaglaban ng ilang laban, dumugo, at pagod na pagod. Paano siya magiging ang Panginoon ng templo? Ginoo, maliwanag naman, ang taong ito ay hindi maaaring maging ang Panginoon ng templo. Oo, hindi iyon posible. Siya. Ikaw na hamak na mortal, pinangahasan mong insultuhin ang Panginoon ng templo, karapat-dapat kang mamatay. Ginoo, tulungan ka namin. Oo. Siya. Bulag ang mata, bulag din ang puso. Nararapat lang na magdusa. Lahat kayo, dumapa. Ang teknik na ito ay ang tanging sining ng Panginoon ng templo. Ang Hui Tian Pifeng. Ikaw, matandang ito, pinangahasan mong saktan si Elder Yang ng templo. Ikaw, bata ka, pinangahasan mong iligaw ako at insultuhin ang Panginoon ng templo. Hindi maaari, siya ay hindi maaaring maging ang Panginoon ng templo. Kung siya nga ang Panginoon ng templo, kung gayon ang lahat ng ginawa natin noon, ay hindi ba't paghahanap ng kamatayan? Tatay, ikaw ba talaga? Hindi ko inaasahan. Ang sagradong templong master ay nasa malayo, ngunit nasa harapan lang. Alagad, pagpupugay sa guro. Pagpupugay sa master ng templo. Tumayo na kayo. Opo. Panginoon, dati ay talagang labis akong humihingi ng tawad. Kasalanan ko, ako si Yang, ay may bulag na mata. Halos ako ay nalinlang ng masasamang tao. Ang paghingi ng tawad ay mamaya na. Tatanungin kita kayo, mga tao ng sagradong templo, bakit kayo gumagawa ng ganitong kalupitan? Nang ako ay umalis, ganyan ba talaga ang inyong ginagawa? Ito. Yang-san. Kayo, naloko kayo. Ang taong ito ay hindi talaga ang master ng templo. Punong matanda, bakit ka nandito? At bakit mo sinasabing hindi siya ang master? Ginamit niya ang kapa ng langit. Ang sining ng pakikipaglaban ay maaaring peke, ngunit ang tao ay hindi. At sa mundong ito, walang sino man ang mas nakakakilala sa kanya kaysa sa akin. Ang taong ito ay hindi talaga ang master ng templo. Yamamoto Kazuki. Tatay, sinasabi mo na siya si Yamamoto Kazuki? Hindi ba iyon pagkatapos ng pagkatalo noon na nagsepuku ang commander ng bansang Sakura? Paano naman? Hindi ba siya patay na? Season, 20 taon. Parang isang iglap. Tayo, nagkita na naman tayo. Noon pa man ay nagtataka na ako. Ang tulad mo, paano naman magsepuku at sumuko ng pusa? Ganoon pala. Shie-san noon, walang kapantay sa kahusayan. Walang kalaban sa mundo. Si Jushiro ay sayo. Tinalo sa 3 galaw. Si Jushiro at ako, Yamamoto Kazuki, ay ginawa mong walang silbi. Ang hukbo ng 18 bansa, wala ring makatalo sa iyo. Noon, si Jushiro ay pinilit mo na magsara at magsanay. Nanumpa na hindi lalabas sa loob ng 20 taon, pero hindi ako umaasa sa kanya. Sa tingin ko, sa mundong ito, ang tanging makakalaban kay Shie-san ay ang templo, kaya ako nagpanggap na patay para makatakas. Nagtago ng pagkakakilanlan, nanatiling nakatago sa templo sa loob ng 20 taon. Pinaghirapang patakbuhin sa loob ng 20 taon. Sa wakas ay nakuha ko ang karamihan ng templo. Ngunit, sayang, Shie-san naging tanga sa loob ng 20 taon. Kahit nagising ka na ngayon, ay isa lamang isang bayani na tumatanda na naghihingalo na lang. Talagang nakakalungkot. Mukhang sina Ling Jianyu at Zuo Shuang ay hindi talaga para sa ganitong bagay na pinayagan kang lumaki ng ganito hanggang sa puntong ito. Pero wala na ring pakialam. Kapag napatay na kita, babalik ako sa templo ng mag-isa upang linisin ang mga dumi. Sisan, kilalang kilala kita. Tiyak na hindi ka maaaring maging Panginoon ng templo. Ano ang gagamitin mo para patayin ako? Hindi ko inaasahan na ikaw sa aking templo, naglagay ka ng marami mga tao mula sa iyong hapon. Sisan,
Ang mga taong ito ay espesyal na sinanay para kay Xie-san, mga mandirigma ng kamatayan. Ngayon ay hihilingin ko sa iyo na suriin para sa akin ang resulta ng kanilang pagsasanay. Teka, Elder. Ang katotohanan, hindi pa natin alam. Ang pag-atake ngayon, masyado bang maaga? Paano kung siya talaga ang Panginoon ng templo? Imposible. Sa mga nakaraang taon, sinuri ko ang templo lahat ng mga dokumento. Ang alam kong sigurado ay ang Panginoon ng templo ay tiyak na hindi taga-Daxia. Tama, sinabi ko na nga ba, siya ay tiyak na hindi maaaring maging Panginoon ng templo. Mabuti. Matagal na panahon, Xie Changfeng, ikaw na matandang ito ay nagpapanggap pa rin na peking Panginoon ng templo. Nakagawa ka ng malaking kasalanan. Alam mo ba? Yamamoto Kazuki, ang iyong utak ay hindi pa rin gumagana tulad ng dati. Hindi mo ba naisip ito ay para sa lihim, sinadya kong maglagay ng smoke screen? Xie-san, talagang hindi ka natatakot sa panganib? Sa puntong ito, Niloloko mo pa ako. sayang lang. Napakagaling mo. Kung mas magaling ka ang banta sa aking hapon ay mas malaki. Ngayon, kailangan mong mamatay dito. Taray. Ako na. Yaw, Igzisan. Ang pundasyon ng aking 20 taon ng pagsasanay, pwede bang pumasa sa iyong paningin? Anong nangyayari? Kanina tayo ay nakikipaglaban sa buhay na tao. Parang isang walang kamatayang katawan. Anong uri ng halimaw ito? Medyo, anino ng walang kamatayang selyo. Ikaw, Tama, ako. Ang aklat ng walang kamatayang lihim na sining ibinigay kay Ginoong Yamamoto, ngayon naaalala ko, ang desisyong ginawa ko noon. Talagang tama. Ginoong Zhou, ibinigay mo pala ang aklat ng walang kamatayang lihim na sining sa mga tao ng Sakura Country. Alam mo ba, ang sining na ito, kahit na ito ay masama, ngunit ito ay pag-aari natin ng bansang Daxia. Ang tradisyon ng martial arts ay may kinalaman sa buhay at kamatayan. Kahit tayo ay hindi mangahas gawin ito. Ikaw, Ginoong Joe. Ano ngayon? Gusto kong maghiganti para sa aking ama, kailangan kong ibigay ang sining kapalit ng tulong ng Sakura Country. Sa huli ako pa rin ang nanalo. Joe Chonghu, ikaw na taksil sa bayan. Hindi lang ikaw ang sumuko sa kaaway, kundi ibinunyag mo rin ang martial arts ng Daxia. Ikaw ang pinakamasamang taksil sa kasaysayan. Ginoong Yamamoto, nakita nyo ba? Sila ay isang grupo ng mga matigas ang ulo at lipas na. Sabihin nyo sila, patayin nyo na lahat. Kung kaya mo, halika. Natatakot ako sa'yo. Hindi kami mga alagad ni Guro Shi. Yun, Zhao? Bakit mo siya pinupukaw? Siya ay winasak na ng guro. Kaya pa ba siyang lumaban? Naghahanap ka ng kamatayan. Joe-san, huwag mag-alala. Tapos na ang lahat. Bakit kailangang patayin sila ngayon? Huwag kang mag-alala. Tiyak kong itataas ko si Joe-san bilang bagong hari ng Daxia. Hey, Maraming salamat, G. Yamamoto. Pagkatapos kong umakyat sa trono, tatawagin ko ang Sakura bilang aking ama. Tatawagin ko ang aking sarili bilang anak na hari. Joe Chonghu. Ikaw na nakakalimot sa iyong pinagmulan. Walang kahihiyan. Paano mo nasabi ang mga salitang iyon? Joe Chonghu, maaga o huli, ikaw ay ilalagay sa haligi ng kahihiyan ng kasaysayan. Ang iyong ama ay nagtaksil at sumuko sa kaaway. Ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ay mas baliw pa. Ngayong araw, tiyak na papatayin kita. Patayin ako. Hindi, anak, Yeyunzo, hindi mo ba naiintindihan kung ano ang sitwasyon ngayon? Ngayon, ikaw ang nagpapanggap bilang Panginoon ng templo. At kami ay humahabol sa iyo. Ngayon, gapos mo ang iyong mga paa. Lumuhod at sumuko. Huwag nang magpatuloy sa iyong pagkakamali. Kung hindi, dumating ang mga tagapagtanggol. Kahit na gusto mong lumuhod at humingi ng tawad, hindi na ito makakaya. hindi kailangan ang mga tagapagtanggol. Ang aking mga mandirigma ay sapat na. Xie-san, oras na para mamatay. Lolo? Guro, Tatay, Lolo? Talagang hindi pa naririnig at hindi pa nakikita. Paano nangyari? Naunawaan ko na rin ang misteryo ng selyo ng walang kamatayan, gawing ang mga mandirigmang handang mamatay, na hindi na mamamatay. Bakit? ito ang tinatawag na selyo ng walang kamatayan. Nakakatawa talaga, bagamat hindi ito tamang paraan ng martial arts. Isa pa rin ito sa sining panlaban ng dakilang siya. Ang lalim at lawak nito. Paano ito mauunawaan ng mga gaya ninyo na ginagaya lang ang dakilang siya, mga nag-aaral, ng hakbang ng handan na may kakayahang umunawa?
Lumapit ka? Ang natutunan ninyo ay balat lamang, ngunit ikaw ay nagmamalaki pa rin. Imposible, imposible. Ngayon, ipapadala kita upang makita si Tianfeng Shisilang. Ay, anong hinihintay mo? Mabilis, iligtas si Ginoong Yamamoto. Bitawan ang dakilang matanda. Kung hindi ikaw ay makikipaglaban sa buong santuario. Narinig mo ba? Ako na ngayon ang dakilang matanda ng santuario. Kung papatayin mo ako, ang buong santuario ay hindi titigil sa paghihiganti. Naalala ko ang sinabi na iyan dati ni Tianfeng Shisilang ay sinabi na rin, ngunit siya, namatay pa rin. Hindi ako naniniwala. Tinatakot mo ako. Hindi mo kaya. Xie Changfeng, paano ka nangahas? Bakit ka naglakas loob? Xie Changfeng, sa tingin ko, baliw ka na. Pinatay mo ang matanda ng templo. Kahit dumating ang Diyos, hindi ka maililigtas. Ikaw, Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Ako dapat ang magtanong niyan sa inyo. Ang orihinal kong layunin sa pagtatag ng templo ay upang protektahan ang Daxia. Pero kayo, napabayaan ninyo ang pamamahala. Pinayagan ninyo ang mga kaaway ng Daxia na pumasok sa templo at nakawin ang kapangyarihan. Kayo, ano ang parusa sa inyo? hindi ba ako nagkakamali? Ano ang sinasabi ni Xie Changfeng? Aleng Bad. Pinatay niya ang punong matanda ng templo. Hindi lang siya lumuhod at humingi ng tawad, kundi sinisisi pa niya ang templo. Ito, baliw. Tiyak na baliw ito. Ito! Mali yata. Akala niya ba siya ang Panginoon ng templo? Tara na, agad na ipatawag ang mga tagapagtanggol sa akin. Gusto kong, ngayon din, disiplinahin ang templo. Ikaw. Siya. Marami akong nakitang mga hambog, ngunit wala pang katulad mo. Ito ang una kong makita. Ngayon, ako, ang matanda na ito, ay gagamit ng iyong dugo upang ipakita ang kapangyarihan ng aking templo. Ito. Ang butyanda ng templo ano? Ito ang pinuno ng templo na gumawa na kayang kumpunihin ang mga meridian ng katawan para sa pansamantalang pag-angat ng antas ng walang kapantay na gamot. Ang elder ng templo ay isang dakilang guro sa martial arts na nasa Rurok. Ngayon, ininom din niya ang butyanda na ito, tiyak na aabot sa antas na kalahating Diyos ng lupa. Matanda, nakita mo ba? Ito ang tunay na kapangyarihan ng templo, isang butsyandan na kumukuha ng kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi ka pa ba mamamatay? Xie Changfeng, sa pagkakataong ito, tiyak kang mamamatay. Tatay, Alam mo ba, ang pag-inom ng gamot bagaman pansamantala itong nagtataas ng antas. Ngunit pagkatapos tiyak na babalik ang epekto. Ano naman? Ako, si Yang, ngayon ay ipagtatanggol ang karangalan ng templo at papatayin ang mapangahas na ito sa ilalim ng aking kabayo. Paano ito posible? Makapal ang ulap, isang napakalakas na suntok. Ang suntok na ito ay pinagsama-sama si Elder Yang ng ilang dekada ng kasanayan upang magamit ang kapangyarihan ng langit at lupa hindi mapigilan. Kahit nasa kanyang kasikatan, si Xie Changfeng, hindi niya kayang harapin ang suntok ng ito. Kaya pa kaya? Matagal na siyang nakikipaglaban at nauubos na ang kanyang lakas. Hahaha. Xie Changfeng, Sa wakas ay mamamatay na. tayo ay hindi nagkamali sa pagpili. Guro, okay lang. Umalis ka. Hoy, taong masama, mamatay ka na. Ito, paano nangyari ito? Bumaba ka. Ako ay isang half-step immortal. Gamit ang lahat ng lakas, umampas ako. Bakit hindi kita kayang saktan kahit kaunti? Paano ba kayo tinuruan? Ang lakas na mula sa gamot ay panlabas lamang. Paano iyon magagamit ng natural tulad ng sariling katawan? Ikaw ngayon ay mas mahina pa kaysa dati bago uminom ng gamot. Imposible. Ang isang half-step immortal na atake ay madaling nasawata. Nanaginip ba ako? Tulog yata ako. Kahit ang half-step immortal ay hinahawakan ni Xie Changfeng ng madali. Ang lakas niya ay hindi basta nakuha o maipaliwanag. Baka, totoong nakamit niya ang immortalidad? hindi Zhou Chonghu. Hindi mo ba sinabi na si Xie Changfeng na matandang ito ay ubos na ang lakas? Bakit kaya niya patalunin ang elder ng templo?
Mali, lahat mali. Tiyak na ang bisa ng gamot ay sobrang lakas, kaya hindi kinaya ng katawan ng Elder. At nag-backfire. Tiyak na ganon. Jo Chong-hu, ikaw ngayon. Talagang nakakaawa at nakakatawa. Tama, tulad mo na niloloko ang sarili. Ano ka ba? Parang payaso lang. Oo nga. Ako ay payaso. Nakakatawa talaga. Malinaw. Kayong mga nagpapanggap, makinig kayo sa akin. Isipin ninyo ng mabuti. Kung si Xie Changfeng talagang may kakayahan, yung hampas na iyon, bakit walang kahit anong presensya? Tanga, anong walang presensya? Yun ay bumalik na sa pagiging simple, perpekto at kumpleto. Ang tunay na enerhiya. Wala nang kahit katiting na paglabas. Ganyang antas. Siya ba talaga ang Dianzu? Hindi mabuti yung hampas kanina. Napakalakas. Nagugulo ang enerhiya. Hindi na makapagsalita, Elder. Okay ka lang? Mabuti na iintindihan ko. Matanda. Tingnan mo kung gaano nagalit si Elder. Lumapit ka, lumuhod ka, magsisi ka sa pamamagitan ng pagyuko kay Elder. Jo Chong-hu. Malamang hanggang kamatayan, ikaw ay isang mangmang. Xie Changfeng, huwag kang magulo ha. Sinasabi ko sa iyo, madalas kang gumagawa ng aksyon. Nasugatan mo ang matatanda ng templo. Dapat mabigat ang iyong kasalanan. Sa tingin ko, ang pinuno ng templo hindi na siya magtitiis sa iyo, gagawin na niya ang aksyon laban sa iyo. Parang nasa panaginip ka. Sa tingin ko, natatakot ka na pinuno ng templo, naririto ako. Ako si Jo Chong-hu. Hiling ko, pinuno, na sugpuin ang demonyo. Hiling ko, pinuno, na patayin ang demonyo. Hiling ko, pinuno, patayin ang demonyo. Ang pinuno ng templo na ito tutulong ba talaga? Hindi dapat, sinabi ni Xie Zhengguo kanina na siya mismo ang pinuno ng templo. Ang pinuno ng templo ay palaging hindi kailanman lumitaw, tila nagpapatunay nito. Ngunit ang problema, Jo Chong-hu at si Yamamoto Kazuki ay parehong taimtim na nagsasabi, hindi naman pwedeng sila ay mga tanga, di ba? Ito ba ay totoo? Tatay, sila ba ay mayroon talagang nakatagong alas? Yawer, tingnan mo ang mga taong ito. Parang isang grupo ng mga baliw na payaso. Matanda ka, mamamatay ka na, at nangaasar ka pa sa amin. Xie Changfeng, hintayin natin ang Temple Master na kumilos. Tapos ka na. Tama. Maghihintay ako sa kanya. Anong nangyayari? Baka, siya ba talaga ang Temple Master? Hindi ba tayo naging clown? Tayo pala ang mga clown. Mukhang siya nga ang Temple Master. Ako, ano bang nagawa ko? Dumating na ang Left and Right Protector. Alam ko na, bakit ang Temple Master? Hindi personal na kumilos. Dumating na pala ang Left and Right Protectors. Hindi na kailangan ng Temple Master na personal na kumilos. Bakit, Mr. Zhou? Sigurado ka? Sigurado ako. Isipin mo, tulad niyang kalahati na sa lupa, matandang ubos na ang langis, kailangan pa ba ang Temple Master na personal na kumilos? Oo. Tiyak na ganito. Natakot ako. Akala ko talaga siya ang Temple Master. Left and Right Protectors ay personal na sinanay ng Temple Master at pinalaki. Mga pambihirang malalakas. 20 taon na ang nakalipas, nakarating na sila sa antas ng Grand Martial Master. Ngayon, ay halos kalahating Diyos na sa lupa. Xie Changfeng, sa pagkakataong ito, talagang patay ka na. Ito, ikaw talaga patay ka na. Oh, talaga ba? Mga tagapag-alaga, sa wakas dumating na kayo. Sino ka? Ako Zhou Chong-hu. Ikaw si Jo Chong-hu. Hindi inaasahan. Ang pangalan ko. Narinig pala ninyo, mga tagapag-alaga. Malamang sinabi sa inyo ng dakilang matanda. Dakilang matanda. Hindi kaya siya rin? Ang tunay na pagkakakilanlan ng dakilang matanda ay si Yamamoto Kazuki. Xie Changfeng. Narito ang mga tagapag-alaga, at nangahas kang sumabad. Gusto mo bang mamatay? Ano ang sinabi mo? Patawarin ninyo ako, mga tagapag-alaga. Ang mga masasamang gawain ni Xie Changfeng, malayo pa dito. Hindi lang niya pinatay ang tagapag-utos ng templo, ang taong kanyang pinoprotektahan, at pinatay ang dakilang matanda, sinaktan si Elder Yang. Ay hindi mapapatawad. Napakasama talaga. Tama, mga tagapag-alaga. Itong matandang si Xie Changfeng, ngayon ay napakawalang hiya, na, sana, ay mabilis ninyong disiplinahin siya. 2 tagapag-alaga, maaari kaming magpatotoo. Totoo nga ang sinabi ni Ginoong Zhou, lahat ay ginawa niya. Tama. Itong si Xie Changfeng,
gamit ang ninakaw na kapangyarihan ay talagang walang batas. Hindi man lang inilalagay ang templo sa kanyang paningin. Mga tagapagtanggol, huwag nang pabayaan ang taong ito na gumagawa ng masama at nagwawala na. Mangyaring magbigay ng katarungan. Katarungan, pinuno ng angkan. May kapal ka pa ng mukha para sabihin ang katarungan? Tama, kayo ay talagang binabaliktad ang katotohanan. Alagad na Suwail. Tumahimik. Sa harap ng dalawang dakilang tagapagtanggol, naglakas loob ka pa bang manggulo? Gusto mo bang dalhin sa aming pamilya ang kapahamakan? Mga tagapagtanggol, mangyaring suriin ninyo ang katotohanan. Tumahimik ka, Xie Ruoyao. Ang buong pamilya Xie ay mga makasalanan. Naghihintay lamang kayo ng paghatol. Wala na kayong karapatang magpaliwanag. Dalawang matatanda, mangyaring suriin ninyo. Lahat ng sinasabi namin ay totoo. Tama. Meron pa kaming si matandang yang bilang saksi. Ang kagalang-galang na matandang yang ng templo ay napaluhas sa harap ng lahat. Ano kaya ang napakalaking kawalan ng katarungan? Pati na ako ay damang-dama ang kanyang sakit. Mangyaring gumawa kayo ng aksyon. Ito ay hindi na ordinaryong masamang tao. Hindi na ito dapat pagbigyan. Oo nga, Hindi na dapat pagbigyan. matandang buwaya. Tingnan natin kung paano ka pa. Ito, ano ang nangyayari? Mahal na tagapagtanggol. Bakit ninyo hinampas si Jijo? Mahal na tagapagtanggol, mali ang pagtama ninyo. Mali ang tama mo. Tumahimik kayo. Hindi mali. Dalawang tagapagtanggol, ako ang may sala, hindi dapat ako lumampas. Ang pagpapanggap na ganito ng masamang tao na nagkukunwaring punong templo ay dapat ng dalawang tagapagtanggol personal na parusahan. Ganoon pala. Si Jijo talaga ang may magandang plano. Tama rin. Ang bagay na ito talagang dapat hatulan ng templo. Ang mga tagalabas, paano makikialam? Ako hindi na ako makikialam, pakitrato ang masamang taong ito. Parusahan? Paparusan namin siya? Alam mo ba kung sino siya? Siya ay nagpapanggap na punong templo na malapit ng mamatay matandang lalaki. Elderling, sa pagkakataong ito, mali ang pagtama ninyo. Tangga, hanggang ngayon hindi pa nauunawaan ang sitwasyon. Dalawang tagapagtanggol, anong ginagawa ninyo? Ang pangyayari ngayon talagang si Xie Changfeng na ito, matandang hindi namamatay. Naglakas loob na magpanggap na punong templo, hindi mapapatawad. Subukan mong magsalita pa. Subukan mong magsabi ng isa pa. Ano ito? Zhou Chonghu, hindi ba sinabi? Ang mga kanan at kaliwang tagapagtanggol ay para sa lumalaban para sa Panginoon? Lumabas na sila, pero totoo ngang lumaban sila. Pero ang tinamaan ay ang kanilang mga mukha. Mayroon akong kutob. Ngayong araw ay talagang magiging clown sila. Tita, Ano itong sitwasyon? Zongbao, ito ay isang nakakatawang magandang dula. tingnan mo ng mabuti. Dalawang tagapagtanggol, ano ba itong ginagawa ninyo, Panginoon? Narito mismo sa lugar. Gusto ba ninyo biguin ang Panginoon? Tama. Narito ang Panginoon. Pero ikaw may mata pero hindi nakilala ang tunay na dragon. Kaliwang tagapagtanggol. Anong ibig sabihin ng sinabi mo? Hindi ko nakilala ang tunay na dragon. Sa Panginoon, iginagalang ko siya ng sobra, talagang hinahangaan ko siya. Kung hindi, bakit pa ulit-ulit na mulit-muli nagtatarget kay Xie Changfeng? Hindi ko talaga gusto siya. Nagpapanggap na Panginoon nakasisira sa reputasyon ng Panginoon. Nagpapanggap. Nakakatawa talaga. Ako, lingkod ay bumabati sa Panginoon. Ako, lingkod, ay bumabati sa Panginoon. Hindi. Imposible. Ikaw ang Panginoon ng templo. Imposible. Hindi ito posible. Ang katotohanan ay nasa harapan mo. May mga tao pa rin na hindi naniniwala. Nakakatawa talaga. Ganyan ang isang clown. Sumayaw siya ng matagal. Lumingon siya. Lahat iyon ay biro. Zhou Chonghu, kung ako sa iyo, ngayon ko na. Magpatiwakal, para hindi na. Patuloy na magpahiya. Hindi. Nanaginip ako. Siguradong nanaginip ako. Xie Changfeng. Ano ang ginawa mo para maging Panginoon ng banal na templo? Siya ang Panginoon. Kung gayon, ang lahat ng ginawa ko dati. Pinagtaksilan ko ang buong mundo, ang pinakamakapangyarihan, at pinakamaimpluwensyang master. Tapos na. Tapos na lahat. Ano bang nagawa ko? Kasalanan mo ito. Tanggal tayong lahat. Ako ang pinakamalaking tangang tao sa mundo. Panginoon, paumanhin sa mga nagawa
nagawang pagkakamali. Hindi ko alam ang iyong pagkatao. Mangyaring isaalang-alang. Ang kamangmangan ay walang kasalanan. Tatlong pinuno ng pamilya. Talaga bang iniisip ninyo na wala kayong kasalanan? May kasalanan kami. May kasalanan kami. Malaking kasalanan ang mayroon kami. Panginoon. Panginoon, kami ay nararapat mamatay. Hinihiling namin sa inyo, iligtas mo ang aming buhay. Rulong, mamagitan ka para sa amin. Kung hindi, ang aming tatlong pamilya ay tuluyang mawawala. Mula kanina kami ay maraming beses na kayong pinayuhan. Kayo ang nagpupumilit, binabaliwala ang katarungan. Itinapon ang dangal. Gusto ninyong maging aso. Ngayon, kayo ang may kasalanan. Sino pa ba ang masisisi? Panginoon, humihingi rin kami ng tawad sa inyo. Pinayagan ang mga espiya ng kaaway na makapasok sa ating templo ng maraming taon. Tumayo kayo. Simula ngayon, kayong dalawa kailangan ninyong magbayad sala sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ayusin ninyo ang templo. Opo, hindi namin bibiguin ang inyong inaasahan. Panginoon, ang nakaraang pangyayari, labis kaming humihingi ng paumanhin. Ako ay nalinlang ng taong ito. Ngayon, sa harapan ng Panginoon, papatayin ko siya. Tigil. Tatay, Kayong mga hamak. At naglakas loob na saktan ng aking anak. Yishiu Jun. Joe Batian. tatay, Siya si Joe Batian, ang lakas ng presensya niya. Bakit? Kahit titigan ko lang siya. Parang ang puso ko ay sasabog na. tatay. Lumabas ka na sa pagsasanay. Ito ba ay nakamit mo na ang dakilang sining? Mabuti. Ang akin, ang Dayang Seal ay perpekto na. Sa mundo ngayon, wala nang makakatalo sa akin. Anak, mula ngayon, walang sino man sa mundo ang maglalakas loob na sumuwi sa ating mag-ama. Si Changfeng, hindi mo akala. Ang aking ama ay perpekto na walang talo sa mundo. Kahit ikaw ang Panginoon ng templo ngayon, mamamatay ka. Presumptuous titikman ka namin. Huwag bumalik. Hindi alam ang iyong limitasyon. Mapang-api, paano siya naging ganito kalakas? Isang galaw lang ay tinalo ang dalawang tagapagtanggol. Siya ay pumasok na sa antas ng immortal sa lupa. Sabay-sabay tayong umatake. Ang langgam ay gustong yanijin ang langit. Lahat ay bumagsak. Imposible ito. Tatay, ang iyong kapangyarihan ay umabot na sa ganoong nakakatakot na antas. Siyempre naman, ako, sa ilalim ng magma, nagtiis ng 20 taon. At ang selyo ng kawalang kamatayan ay dinala sa Subtulen. Kahit na bumaba ang mga Diyos, hindi na nila ako magagalaw. Tatay, ayon sa sinabi mo, kung gayon ang dakilang siya hindi. Ang mundong ito ng siyam na lalawigan, hindi ba ay magiging atin na, mag-ama? Siyempre, Tio Joe, hindi ka nagkukulang. Kung gayon, hindi ka ba ang walang katulad sa ilalim ng langit? Xie Changfeng, sa tingin ko, kahit ikaw, hindi nakatapat ni Tio Joe. Siyempre naman, siya ay nakipaglaban ng maraming beses, pagod at walang lakas. Paano siya magiging katapat ng tatay ko? Zai Changpeng, Zai Changpeng. Sa ilalim ng magma, hindi mabilang na beses, naisip na muling makipaglaban sa iyo. Hindi inaasahan na ngayon ay makita-kita. Ikaw naman, ay mahina ng ganyan. Oo nga, tatay. Sasabihin ko sa iyo. Ang matandang ito ay naging tanga sa loob ng 20 taon, ngayon lamang umabot sa antas ng immortal sa lupa. Hindi tulad mo, na ang iyong banal na sining ay ganap na. Sa aking palagay, siya ay talagang hindi karapat-dapat na maging kalaban mo. Tama, Xie Changfeng, hindi ka ba dapat lumuhod kay Tio Joe at humingi ng tawad sa kanya? Joe Batian, noong araw, isa ka lang talunan ng tatay ko. Ngayon, dahil sa sunod-sunod na laban, nangahas kang hamunin siya. Ikaw, karapat-dapat ka bang maging kalaban niya? Anong sinabi mo? Kaya mo bang hintayin munang makapagpahinga ang tatay ko? Makatarungan at matapat na laban. Panaginip lang yan. Ikaw? Zai Changfeng, ikaw ang huling hadlang sa paghahari ko sa mundo. Paano ko? Bibigyan ka ng pagkakataong makabangon? Ngayon, lahat ng tao rito ay mamamatay. Ikaw, hindi ko papayagan na sa mundong ito.
muling lumitaw ang isa pang. Zai Chang Feng. Joe Batian, nasaan ang iyong pagmamalaki bilang mandirigma? Tatay, ganyan ka pa rin, walang prinsipyo. Ang isang magaling na strategist tulad mo, siya lang ang karapat-dapat maging tunay na pinuno ng Daxia. Sir Woyao, ang iyong pang-aasar ay wala ng epekto. Ngayon, isa-isa kayong mamamatay lahat. Tatay, umalis ka na. Sunod-sunod kang nakipaglaban. Hindi ka na dapat makipaglaban kay Joe Batian ngayon. Kami na ang haharap sa kanya. Guro, ikaw lang ang pag-asa namin. Dapat kang makatakas. Ipaghiganti mo kami. Guro, pakiusap, magtayo ka ng lapida para sa akin. Kayo lang, gusto ninyo akong pigilan? Yaw, mga alagad umalis kayo. Dito. Ako na ang bahala. Pero, tatay, ang kanyang lakas ay mas malakas pa sa 20 taon na nakaraan. Nakipaglaban ka ng sunod-sunod. Kung ipagpapatuloy mo ang laban baka. Maniwala ka sa tatay. At maniwala ka rin. Talo ang kasamaan sa kabutihan. Katawa-tawa. Tatay, kailangan mong mag-ingat. Guro, naniniwala ako sa iyo. Tiyak na mananalo ka. Guro, naniniwala rin ako sa iyo. Tiyak na mapuputol mo ang kanyang ulo. Guro, Naniniwala rin ako sa iyo. Tingnan natin ang rurok ng iyong landas sa pakikipaglaban. Xie Zhengguo pakiusap. Para sa Daxia patayin ang masamang taong ito. Si Ejenggo pakiusap. Para sa Daxia, patayin ang magnanakaw na ito. Joe Batian. Noong araw, pinatay mo ang aking 17 tao ng pamilya. Xie, pinangunahan ng hukbo ng Sakura sinalakay ang aking Daxia. Naging dahilan ng pagkamatay ng milyon-milyong tao sa Daxia. Ang kasalanan ay napakalaki. Hindi ito matanggap ng langit at lupa. Ngayon, gagawin kitang pirapiraso upang ialay sa daigdig. Zai Chang Feng. Akala ko, itinuturing kitang isang mortal na kaaway. Ngayon, hindi ko inaasahan. Ikaw ay hindi pa nakakakita sa mga walang kwentang bagay na ito. Anong ibig mong sabihin? Tulad nating mga Diyos ng lupa, ang mga mortal na ito sa harap natin ay parang ordinaryong tao lamang. At ikaw, para sa kanila, talagang nakakatawa. Tumigil ka! Ang aking ama ay may dangal ng dakilang siya. At nakikipaglaban para protektahan ng mga tao nito ang kanyang antas. Ay hindi mo kailanman maaabot. Ganoon ba? Naniniwala lang ako na ang nagwagi ay hari, ang natalo ay tutusan. Ang mga patay ay walang dapat pag-usapan. Ang away ng bansa at personal na puot, ngayon, dugo ang magpapasiya. Mabuti. Zai Chang Feng, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Mamatay sa aking kamay. Xie Changfeng, ikaw, tanga. Para sa isang grupo ng walang silbi na mga mortal, hinihila mo ang iyong pagod na katawan laban sa aking ama. Gusto mo lang mamatay. Xi Changfeng, lumuhod ka ngayon ng maayos. At humingi ng tawad sa aming tiyo Joe. Baka mamatay ka ng mas mabilis at walang sakit. Xie Changfeng, tama na. Joe Batian? Hindi? Yi Xiujun, ang kanyang immortal na sining ay perpekto na. Walang kalaban sa mundo. Ikaw, wag mo nang labanan. Kung susuko ka ngayon, maaari pa kaming mamagitan para sa iyo. Oo nga. Changfeng, makinig ka sa akin. Huwag ka nang magmatigas. Sundin mo ako. Ang dami niyong satsat, kayong tatlo. Ako, ang aking kapangyarihan, ay nawala na lahat Xie Changfeng. Magkakamag-anak tayo sa henerasyon. Paano mo kami nagawang saktan ng ganito? 3 pinuno ng pamilya. Kaba, napakawalang hiya ninyo. Bakit? Pwede ba ninyong pilitin ang aking ama at hindi siya pwedeng lumaban sa inyo? Sa tingin ko, dapat kayo'y matagal ng patay. Xiu Jun, bakit hindi mo kami tinulungang lumaban? Oo nga, kami ay nasa inyong panig. Kapag nasakop mo na ang Daxia, kailangan mo pa kami. Yi Xiujun, napag-usapan natin na tayo ay magkakasosyo. Pagkakasosyo. Kasosyo. Kayo ba ay karapat-dapat? Ikaw. Tandaan. Kayo ay 3 aso sa ilalim ng aking anak. Aso, naiintindihan ba? Hindi ganoon iyon. Gusto lang naming mapanatili ang aming pakinabang. Hindi naman aso ang gusto naming maging ama. Tingnan mo, ang 3 asong ito hanggang ngayon ay hindi pa alam ang sitwasyon. Mula sa sandaling lumuhod kayo ay nakatadhana na kayong maging aso, ang pinakamababang uri ng aso. Ikaw, Kasosyo. Walang kakayahan. kayo 3, nakita nyo ba? Itinuring ka lang nila na pinakamababang aso. Kayo'y sunod-sunod na umatras? Ano ang nakuha nyo kayo 3?
mabababa o hindi. Kahit na ganyan, at least nakaligtas pa rin tayo. Tama, basta makaligtas tayo. Mas mabuti pa kaysa sumama sa inyo at maging libingan. Xie Changfeng, Hintayin mo ang kamatayan mo. Kami ng Yixu-jun ay agad nagigibain at sisirain ka namin. Sa huli, mapapatunayan tayo ang tama. Baliw at walang puso, walang lunas. Zai Changfeng. Naisip mo na ba ang huling salita mo? Huling salita. Talagang hindi ako maghahanda para sa iyo ng pagkakataon para sa huling salita. Mamatay ka na. Tatay, Panginoon Guro, hindi naman ako nagkamali. Xie Changfeng, nanalo ang tatay ko. Xie Changfeng, ngayon, sasabihin mo ba sa akin na tinalikuran ko ang sektang ito? Ngayon, lilipulin ko ang buong sekta mula sa ugat. Xie Changfeng, buti na lang patay ka na. tama, tama, ang tatlong pamilya. Joe Batian, ang iyong kasanayan ay sinira ko na. Ano pa ang masasabi mo? Imposible. Ako rin ay isang immortal ng lupa. Bakit natalo ako sa iyo? Kahit sa mga immortal ng lupa, mayroong pagkakaiba. Ang aking sining ng walang hanggang kabataan, dalang hustisya, bumalik sa kabataan. Samantalang ang iyong selyo ng di kamatayan, puno ng kadiliman. Mula pa noon, ang kasamaan ay hindi nananalo sa kabutihan. Lahat ito, mula nang ikaw ay magtaksil sa bayan at maging traidor, ay sigurado na. Ang kasamaan ay hindi nananalo sa kabutihan? Hindi ako naniniwala. Imposible. Imposible. Patay na ang tatay ko. Ruo Yao, Patayin siya. Ruok Yao, huwag. Zhou Changhu, mamatay ka na. Guro, alam ko na ang pagkakamali ko. Guro, patawarin mo ako. Guro, alam ko na ang pagkakamali ko. Gurong Xie, Punong abot. Hiling namin. Ituring mo kaming parang Ipaalam mo na. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Mula ngayon, ang dakilang siya ay may immortal, susupil, sa kasalukuyan. Wala nang kalaban. Ang walang hanggang immortal, Walang kapantay sa daigdig. Protektahan ang dakilang siya kayamanan magpakailanman.